Napunta ako sa isang mundo ng martial arts bilang isang walang silbing middle-aged na walang kapangyarihan. Ang tanging maipagmamalaki ko ay ang aking anak na sinasabing isang henyo na bihira lang makita sa loob ng 10,000 taon. Akala ko, habang buhay na akong ganito at sisuko na lang. At inilagay ang lahat ng pag-asa ko sa tagumpay ng aking anak. Ngunit, biglang na-activate ang Father's Power from Sun system. Ang lakas ko ay palaging magiging 4 na malalaking antas na mas mataas kaysa sa anak ko. Kaya, nagsimula akong gumanap bilang isang mahirap na ama. Sa umaga, nagbubuhat ako ng brick sa construction site, kuba na sa pagyuko. Sa gabi, umuubo ako ng dugo sa bahay para magmukhang kaawa-awa. Para lang magpursigi ng gusto ang aking anak. Samantalang ako, sa likod niya, ay aanin ng gantimpala ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, kaka-activate pa lang ng system, akala ko ay nananaginip lang ako. Bigla, isang serye ng impormasyon ang bumuhos na parang talon sa harap ko. Ding asterisk Father's Power from Sun system, matagumpay na na-activate. Kasalukuyang nakakabit sa anak, Suyu. Kasalukuyang antas ng anak, pisikal na antas, perpektong yugto. Ayon sa mga patakaran ng Father's Power from Sun, ang antas ng host ay palaging magiging 4 na malalaking antas na mas mataas kaysa sa anak. Antas ng host, itinaas sa Grandmaster, perpektong yugto. Ding asterisk ang anak ay nagsasanay ng Wild Ox Fist. Bahagyang natutunan pa lang niya, pero ang Wild Ox Fist ng host ay automatikong naging perpekto. Naunawaan ang asensya ng kamao. Ang anak ay nagpapagana ng pangunahing sining ng pagwasak ng chi. Nagsisimula pa lang siyang matuto, pero ang sining ng pagwasak ng chi ng host ay automatikong naging perpekto. Naging Primordial Unity Chi Technique. Kasunod nito, isang nakakatakot na daloy ng init na hindi ko pa naramdaman. Nang walang anumang babala, sumabog mula sa aking matagal ng tuyo at basag na dantian. Boom, asterisk. Kung ang dati kong katawan ay isang ilog na tuyo sa loob ng 20 taon, ngayon, para itong binuhusan ng ilog mula sa langit, isang rumaragasang baha. Mariin akong nagkagat ng ngipin, at isang pigil na ungol ang lumabas sa aking lalamunan. Masakit, pero ang sakit na ito ay may kasamang sukdulang sarap. Malino kong nararamdaman na ang dantian kong basag sa loob ng 20 taon. Ay muling nabubuo at gumagaling sa bilis na nakikita ng mga mata. Lumalawak, at sa isang iglap, naging isang gininto ang karagatan ng enerhiya. Sumunod ang mga meridian, dati lumiit, at barado, pero sa pagdaloy ng gininto ang enerhiya. Para itong isang tuyong puno na muling nabuhay, agad na naging malawak at matibay. Gumawa ito ng mga tunog na parang isang busog na binanat ng husto. Nagsimulang mamula ang balat ko. Mula sa aking mga pores, lumabas ang mga itim at mabahong dumi. Ang aking mga buto ay lumalagutok. Ang aking mga kalamnan ay muling nabubuo. Ang pakiramdam ng nag-uumapaw na mapanirang lakas ay nagpang-inig kahit sa akin na dating isang master. Pagkatapos ng 1 minuto, ang marahas na enerhiya ay unti-unting kumalma at naging isang banayad na daloy. Dumadaloy ito sa aking buong katawan. Nakaupo akong walang pang itaas sa dilim. Sa pagpikit at pagdilat ng aking mga mata, isang tila totoong kidlat ang kumislap. Ginawa nitong maliwanag ang madilim na kwarto. Hindi ito isang panaginip. Itinaas ko ang aking kamay, tinitingnan ng dati kong magaspang. At puno ng kalyo at peklat na palad. Ngayon, ang lumang balat ay natuklap na, at napalitan ng balat na kasing kinis ng sa isang sanggol. Ngunit naglalaman ng tila sisubog na lakas. Sinubukan kong dahan-daang ikuyom ang aking kamao. Ang hangin sa aking palad ay agad na sumabog, na gumawa ng isang malutong na tunog. Golden finger. Hahaha, ang golden finger ko. Natawa ako ng mahina, pero habang tumatawa, napaiyak na pala ako. 40 taon, tumawid ako ng 40 taon. Naging inutil sa loob ng 20 taon, sa pader ng syudad, tinatrato na parang aso, inuutusan-utusan. Para sa ilang libong piso pambili ng gamot ng anak ko, kailangan kong yumuko at magpakumbaba. Akala ko habang buhay na lang akong mabubulok sa putik. Hindi ko inaasahan, sa wakas ay dininig din ako ng langit. Habang tinitingnan ng salitang Grandmaster sa system panel sa harap ko, hindi ko mapigil ang huminga ng mabilis. Sa mundong ito ng high-level martial arts, mahigpit ang mga antas ng kapangyarihan. Antas ng pisikal na lakas, pinapalakas ang balat, laman, at buto. Ang lakas ay umaabot sa libu-libong kilo, ito ang pundasyon ng martial arts. Antas ng panloob na enerhiya, nagkakaroon ng panloob na enerhiya sa katawan. Ginagamit ang enerhiya para palakasin ang katawan at pahabain ang buhay. Innate realm, binubuksan ng tulay sa pagitan ng langit at lupa. Kayang maglabas ng purong enerhiya, maituturing na isang magaling na mandirigma sa isang lugar. Master realm, kayang kontrolin ang material na bagay gamit ang isipan. Kayang lumipad sa hangin, at kahit dahon at bulaklak ay kayang gawing sandata para pumatay. Sila ang tunay na may pribilehiyong uri. Ang pinakamataas na narating ko noon ay ang kalagitnaan ng Master Realm. Pero ang isang Grandmaster ay isang nilalang na mas mataas pa sa isang Master. Ang katawan nila ay kayang salagin ng missile. Nagiging kalasag ang purong enerhiya, sapat na ang isang tao para protektahan ng isang maliit na base city. Sa buong Kenlan Base City, ang kinikilalang pinakamalakas ay ang City Lord. Narinig ko na kasisimula pa lang niyang marating ang antas ng Grandmaster. At ngayon, kahit nakaupo lang ako sa kama at hindi gumagalaw, isa na ako sa pinakamalakas na mandirigma sa syudad na ito. At saka, napakalupit ng sistema ng system na ito.
Pinakalma ko ang aking nananabik na puso, habang may matalas na kislap sa aking mga mata. Nasa physical body realm ang anak ko, at ako naman, direktang tumalon ng 4 na antas at naging isang Grandmaster. Kung ganoon, kapag narating ng anak ko ang Chi and Blood realm, hindi ba't mararating ko naman ang Martial King realm? Iyon ay isang martial arts expert na kayang maglakad sa hangin. Kailangan lang magsumikap ng kaunti ng anak ko. At diretso na akong aakyat sa langit. Napalunok ako ng laway. Bigla kong naramdaman na ang kasabihang umasa sa tagumpay ng anak ay nagkatotoo sa sandaling ito. Hindi ito pagpapalaki ng anak, ito ay malinaw na pagpapalaki ng isang super experience pack. Habang ninanamnam ko ang saya ng pagkakaroon ng kapangyarihan, bigla akong may narinig na pigil na sigaw mula sa kabilang kwarto. HMP, ha, iyon ang tunog ng kamao na tumatama sa isang mumurahing punching bag. Nagbago ang ekspresyon ko, ngayon na isa na akong Grandmaster, naging napakatalas ng aking 5 pandama. Kahit may pader na nakapagitan, malino kong nakikita ang nangyayari sa kabilang kwarto. Sa maliit na kwarto, si Suyu ay nakasuot lang ng shorts. Basang-basa siya ng pawis, at ang kanyang mukha na puno ng pasa ay nagpapakita ng katigasan ng ulo. Walang pagod niyang inuulit-ulit ang pagsasanay ng pinakapangunahing reckless bull fist. Bawat suntok ay nagpapalala sa mga sugat sa kanyang katawan. Napapangiwi siya sa sakit, pero hindi siya tumigil. Ang mga mata ng binata ay puno ng pagtutol. Wang Tai, hindi ako papayag. Para kay Itay, para sa registration fee, kailangan kong lumakas. Hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Basta't marating ko ang Chi and Blood realm. Makakasali na ako sa underground fighting at kikita ng pera. Bulong ni Suyu sa sarili habang nagngingit-ngit ang mga ngipin at patuloy sa pagsuntok. Mula sa kabilang kwarto, narinig ko ang mga salitang iyon. Biglang kumabog ang dibdib ko. Kaya pala hindi natutulog ang batang to sa kalagitnaan ng gabi. Nag-iisip pala siya ng paraan para kumita ng pera, handa pa ngang pumasok sa underground fighting, isang lugar kung saan halos tiyak ang kamatayan. Itong batang to, unti-unting nawala ang kagalakan sa aking mga mata. Napalitan ito ng hindi pa nararanasang paglalamang, at isang nakakakilabot na pagnanasang pumatay. Dahan-dahan akong tumayo mula sa kama. Ang mumurahing baldose sa aking paanan ay hindi kinaya ang kahit kapirasong kapangyarihan ng isang Grandmaster na hindi ko sinasadyang ilabas. Agad itong naduraj at naging pulbos. Tumingin ako sa ibaba sa nagkalat na piraso. Huminga ako ng malalim at agad na itinago ang lahat ng aking lakas. Nawala ang Grandmaster na may pambihirang kapangyarihan. Ang pumalit ay tila ang dati pa ring ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pero ako lang ang nakakaalam na nagbago na ang lahat. Lumakad ako papunta sa bintana. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Malamig ang hangin ng gabi. Hinahangin nito ang magulo kong buhok. Tumingin ako sa malayo, lagpas sa kadiliman ng gabi. Tumingin ako sa maliwanag na distrito ng mayayaman sa sentro ng syudad. Wang Tai, di ba? Vice Commander ng City Defense, tama. Kumuha ako mula sa aking bulsa ng isang stick ng mumurahing sigarilyo na kalahati na lang. Bahagya kong kinuskus ito sa aking mga daliri. Walang lighter. Isang maliit na gintong enerhiya ang lumabas mula sa dulo ng aking daliri, at agad na sinindihan ng sigarilyo. Hamaitat ako ng malalim. Sa gitna ng usok, ang dati kong malabong mga mata ay ngayon kasing lalim na ng kalawakan, at kasing nakakatakot ng isang bangin. Doon, palagi lang akong tahimik at nagpapakumbaba. Dahil ang tanging mayroon ako ay isang walang kwentang buhay na kailangan kong ingatan para palakihin ang anak ko. Pero dahil may gustong bumasag sa mga binti ng anak ko, HMPH. Kung gayon, dudurugin ko muna ang mga buto niya. Basta ko nalang itinapon ang upos ng sigarilyo sa labas ng bintana. Ang maliit na baga ay gumuhit ng pulang linya sa hangin. Pagbagsak nito, bigla itong naglabas ng isang nakakatakot na puwersa. Ang matigas na sementadong sahig, nang walang anumang ingay, ay natunaw at nag-iwan ng isang maliit na butas na hindi matano ang lalim. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kama, at nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman noon. Pagkagising ko bukas ng umaga, uunahin kong ayusin ang problema ng anak ko sa lintik na Vice Commander na yon. Madali ko lang itong aayusin. Sa gabing iyon, patuloy pa rin ang kasayahan at kapayapaan sa Kenlan Base City. Walang sino mang may pakialam sa kalagayan ng mga dukha. Alas 5:30 ng madaling araw. Ang distrito ng mga mahihirap sa F-District ng Kenlan Base City ay nababalot pa rin sa manipis na kulay abong hamog. Nakaupo ako sa harap ng isang lumang mesang kahoy. Nasa harap ko ang isang mangkok ng lugaw at isang platito ng atsara. Mayroon ding ilang itlog. Nakayuko si Suyu. Walang emosyong isinusubo ang pagkain sa kanyang bibig. Medyo hamupa na ang pamamaga sa kanyang pisngi mula kagabi. Pero ang mga pasa niya ay mas lalong halata at nakakabahala sa liwanag ng umaga. Tungkol sa pagpapatala sa Martial Arts Academy. Huwag ka nang mag-alala. Sa eskwelahan, ituon mo ang iyong isip sa pagsasanay ng martial arts. Sa ibang bagay, ako na ang bahala. Andito si tatay. Kalmado ang boses ko, pero may bigat ito at autoridad na hindi matitinag. Itinigil ni Suyu ang kanyang pagkain at tumingala para tingnan ako. Naramdaman niyang may pinagbago sa akin ngayong araw. Ang mga mata ko na dati laging mapunggay dahil sa puyat, ngayon ay malalim na parang isang lumang balon, hindi mo matatarok kung anong nasa isip ko. Pero inakala lang niya na pinapagaan ko ang kanyang loob, kaya mahina siyang sumang-ayon. May dumaang bakas ng pilit na katatagan sa kanyang mga mata.
Aalis na ako. Tumayo ako at basta nalang kinuha ang kupas kong kulay abong jacket na pangtrabaho. Sa sandaling humakbang ako palabas, hindi na nakukuba ang likod ko tulad ng dati. Kahit pilit kong itinatago ang aura ng isang grandmaster, bawat pulgada ng aking kalamnan. Bawat buto ay naglalabas ng ritmong kasing tatag ng isang bundok. Ngayon, mayroon akong dalawang layunin. Una, ang bigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak para maipagpatuloy niya ang landas ng martial arts. Ikalawa, gamitin ang bagong lakas na ito para hanapin ang aking asawa at anak na babae. Ang commuter train ng alas 6 ay umugang ng malakas. Habang bumibiyahe sa mga nagtataasang gusali, nang pumasok ako sa tarangkahan ng opisina ng City Defense Management ng District F. Agad na napansin ng aking matalas na pandama ang kakaibang atmosfera. May bumabalot na tensyon at pagkabalisa sa hangin. Karaniwan sa mga oras na ito, abala ang lahat sa pag-turnover ng duty o nagrereklamo tungkol sa pagkain sa kantina. Pero ngayon, maraming tao ang nagkukumpul-kumpol sa mga anino, nagbubulungan, at puno ng takot ang kanilang mga mata. So, sa wakas dumating ka na. Isang tao ang mabilis na lumabas mula sa karamihan. Ito ang dati kong kasama sa team, si Zhang. Ang kanyang mukha, na laging sanay sa hangin at alikabok, ay puno ngayon ng pag-aalala. Hinayla niya ako sa isang sulok kung saan walang tao at ulong. So, may malaking nangyari. Narinig mo na ba? Anong nangyari? Kagabi, malapit sa pader na binabantayan natin, may nakalusot. Isang cat beast ang nakapasok. Pumasok ang hayop na iyon sa distrito ng mayayaman. Inatake nito ang kaisa-isang anak ng isang pamilyang maharlika. Narinig ko na kamag-anak daw iyon ng isang malaking tao mula sa inner city. Ngayon, galit na galit ang mga nakatataas. Gusto nilang halugugin ang buong City Defense Force. Kagabi, sa pader na binantayan natin, walang kahit isang brick na nahulog. Hindi dapat tayo madamay dito. Kalmado kong sagot, kapatid. Hindi mo pa ba naiintindihan? Napapalo sa hita si Zhang. Nanginginig ang boses niya. Yung opisyal na naka-duty kagabi, na pinalitan mo lang, ay mula pa rin sa grupo niya. Ngayon, grabeng nasugatan ng maharlika. Tiyak na poprotektahan ni Liang Jianming, na tiyuhin ni Liang Qi, ang pamangkin niya. Kung ipapasa nila ang responsibilidad sa ating mga walang koneksyon, at sabihing nagpabeya tayo sa tungkulin. At nagtago ng impormasyon ng militar, mabigat na krimen iyon. Hindi pa tapos magsalita si Zhang nang tumunog ang isang malamig na boses mula sa speaker sa main hall. Lahat ng naka-duty na miyembro ng 3rd Battalion, pumunta agad sa briefing room para sa investigasyon. Ang sinumang sumuway ay haharap sa batas militar. Natakot ng husto si Zhang. Hinayla niya ako para umalis. So, kailangan nating pag-usapan ang isasagot natin. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ni Zhang at tumingin sa matataas na palapag ng gusali ng opisina. Mauna ka na, may sarili akong kailangang asikasuhin. Hoy, Su, saan ka pupunta? Diyan ang opisina ng kapitan. Pabulong na sigaw ni Zhang mula sa likuran ko. Pero hindi man lang ako lumingon. Dahil nagbago na ang mundo. Hindi na ako papayag na maging punching bag. Sa mga sandaling iyon, kahit na mahigpit na nakasara ang pinto ng opisina ng kapitan. Sapat pa rin ang talas ng pandinig ko para malinaw na marinig ang usapan sa loob. Hindi ako kumatok, sa halip ay diretsyong itinulak ang pinto at pumasok. Biglang napalingon ang dalawang tao sa loob ng opisina. Ang nasa katanghaliang gulang na si Liang Jianming ay madilim ang mukha habang tinitingnan ng duty roster, habang si Liang Qi naman ay nakayuko sa kanyang upuan. Namumutla ang kanyang mukha, at hindi pa niya hinuhubad ang mamahaling nano-combat suit. Amoy alak pa nga mula sa paglalasing niya kagabi sa Jail Tian. Nang makita nila akong biglang pumasok, agad na nagdilim ang mukha ni Liang Jianming. Malakas niyang hinampos ang mesa. Suwo, sino ang nagpapasok sa'yo? Lumabas ka at mag-duty. Nandito ako para mag-resign. Mag-resign. HMPH. Suwo, sa tingin mo ba palengke to? Basta-basta ka nalang pumapasok at umaalis. Kagabi, may malaking insidenteng nangyari sa pader ng depensa ng lungsod. May isang halimaw na nakapasok. Isang maharlika ang inatake, at ikaw pa naman ang naka-duty kagabi. Nang marinig ni Liang Qi sa tabi niya ang salitang mag-resign, una siyang nataranta. Pagkatapos, na parabang nakakita ng pag-asa, bigla siyang tumalon. Tinuro niya ako sa mukha at sumigaw, tama po, tiyo. Kagabi, kahit na hinayaan kong si Oldso ang pumalit sa akin sandali, yun ay dahil nagtitiwala ako sa kanya. Siguradong siya yun, sinadya niyang papasukin ang halimaw. Gusto niya akong ipahamak, gusto niyang gumanti dahil sa pagiging mahigpit ko sa kanya. Suwo, ang sama-sama mo. Para lang mapahamak ako, binaliwala mo ang kaligtasan ng buong lungsod. Leche ka, isa ka lang hamak na sibilyan. Gusto mo akong pahirapan, di ba? Habang nagsasalita, lalong nagiging excited si Liang Qi. Kumbinsido na rin siya sa sarili niyang sinasabi, at mayroong kakaibang kasiyahan sa kanyang mukha. Sumugod siya sa harap ko, itinaas ang kamay para sampailan ako. Nakatayo lang ako, ni hindi man lang kumurap. Sa mundo ng isang Grandmaster, ang kilos ni Liang Qi, na nasa maagang yugto pa lang ng Blood Realm, ay sinbagal ng isang pagong. Noong malapit ng dama po ang palad ni Liang Qi sa akin. Isang mahina at halos hindi maramdamang enerhiya ang kumalat mula sa aking katawan. Bang! Bago pa man maintindihan ni Liang Qi ang nangyari, naramdaman niyang bumangga siya sa isang di nakikitang pader na semento. Tumilapon ang buong katawan niya, at malakas na bumagsak sa file ang cabinet ng opisina, kaya nagkalat ang mga dokumento.
Ay ikaw, naglakas loob kang lumaban. Sabi ni Liang Qi habang hawak ang kanyang dibdib. Habang takot na nakatingin sa akin. Tumayo na rin si Liang Jianming. At may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Isa siyang master ng Xiantian Realm. Pero hindi niya nakita ng malinaw kung paano ako kumilos. Suwu, balak mo bang labanan ang investigasyon? Mahina ang boses ni Liang Jianming. May dala-dalang aura ng isang nakatataas. Bago matapos ang kaso mula kagabi. Hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Kung aamin ka na ngayon. At sasabihin mong dahil sa kapabayaan mo kaya nakapasok ang halimaw, baka maprotektahan pa kita. Kung hindi, HMPH, kung hindi, yang anak mong nag-aaral sa first high school. Si Suyu, dahan-daang sinabi ni Liang Jianming. Puno ng pananakot ang kanyang tono. Dahil ang anak ng isang sospek, ay hindi makakapasa sa background check. Sa isang iglap, naging sobrang lamig ng aking tingin. Pwede kong baliwalain ang mga pambibintang na ito, pero hindi ko matatanggap. Na may gumagamit sa kinabukasan ng anak ko bilang panakot. Kapitan Liang, ipapayo ko sa iyong bawiin mo ang sinabi mo. Humakbang ako. Ang dating tahimik na opisina ay biglang hinagupit ng malakas na hangin. Sa sandaling iyon, ang mga salamin ng bintana ay gumawa ng ingay na parang bibigay na. Naramdaman ni Liang Jianming na parang pinupuntirya ng isang sinaunang dambuhala ang kanyang puso. Ang enerhiya sa buong katawan niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Sino ka ba talaga? Sunod-sunod ang tulo ng malamig na pawis sa mukha ni Liang Jianming. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid. Pero nalaman niyang nanginginig ang kanyang mga binti nang hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina, model. Binasag nito ang nakakabinging katahimikan. Nanginginig na sinagot ni Liang Jianming ang tawag. Isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa kabilang linya, Captain Liang, may problema. Nandito na sa pinto ang mga taga-Inner City Inspection Group. Sabi nila, dadalhin daw nila ang taong responsable sa patrol ng F-District, lalo na ang team leader na si Liang Qi. Nanginig ang kamay ni Liang Jianming at nahulog ang telepono sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang walang kwentang pamangkin, at pagkatapos ay tumingin sa akin na hindi niya ma-erect kung sino. Basta't miyembro pa rin ako ng City Defense Army, basta't paaminin nila ako sa kasalanan. O akuin ang lahat ng responsibilidad bago mangyari yun, makakalusot ang pamangkin niya. Dahil gusto mong mag-resign, pipirmahan ko. Pero bago yan, kailangan mo akong tulungan sa isang huling bagay. Nagngalit ang mga ngipin ni Liang Jianming, at pumislap sa kanyang mga mata ang isang desperadong kabaliwan. Pumunta ka sa inspection group at akuin mo ang lahat. Bibigyan kita ng perang hinding-hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Sapat na para makapag-aral ang anak mo sa Martial Arts University sa malaking base sa labas. Ano sa tingin mo? Tiningnan ko siya na parang isang tanga. Mukhang ang 20 taon ng pamumuhay sa Leleyan ay nagbigay sa inyo ng maling akala. Dahan-dahan akong tumalikod. Naglakad ako papunta sa pinto. Ang ganitong kabulok na City Defense Bureau. Talagang hindi na dapat pang manatili. At tungkol naman sa sinasabi ninyong gulo. Sa sinasabi ninyong scapegoat, sinong maglalakas loob na harangan ako? Papatayin ko. At para sa iyo naman. Bahagya akong lumingon at sinulyapan si Liang Jianming. Paglakas loob kang gawin yan. Sana lang yang commander mong amo ay mailigtas pa ang buhay mo. Blag, sa paglabas ko ng pinto. Ang dalawang mabibigat na aloy na pinto ay hindi kinaya ang natitirang aura. At bumagsak, napaupo si Liang Jianming sa kanyang silya. Basang-basa ng pawis, hanggang sa tuluyang mawala ang presensya ko. Saka lang siya nakahinga, puno ng galit at kay abangan ang kanyang mga mata. Kahit na isa ka pang magaling na nagtatago, ano ngayon? Ang pamilyang Wang ang namumuno sa Kenglan City, hindi pamilyang Su. Gusto mong mag-resign, di ba? Sige, hahayaan kitang umalis. Pero sisiguraduhin kong wawasakin kita. Hello, Commander. Pagkalipas ng ilang minuto, naglalakad na ako sa isang bakanteng kalye. Siyempre, hindi ako naglalakad ng walang patutunguhan. Malinaw ang aking target, ang mansyon ng Deputy Commander ng D-District City Defense. Dahil gusto nilang sirain ang kinabukasan ng anak ko. Ako na mismo ang pupunta para ayusin ito. Para sa akin ngayon, ang mga dating hindi maabot na makapangyarihan sa Kenglan City ay mga langgam lang na medyo malakas ang boses. Kahit na ang Deputy Commander, ang pinakamataas na mararating niya ay baguhan pa lang sa Grandmaster Realm, na ang chi at dugo ay hindi pa puro. Sa harap ng isang Great Grandmaster, ano ang pinagkaiba niyan sa isang nasa pisikal na estado lang? Payapa na parang tubig ang aking puso. Hindi ako isang taong uhaw sa dugo. Ang 20 taon ng paghihirap ay tinanggal ang aking pagiging padalos-dolos. Pero iniwan nito ang pinakmalalim na pagtitimpi, basta't marunong lang ang kabilang panig. Ayoko ring pumatay ng basta-basta sa Bay City na ito. Ngunit pagtapak ko pa lang sa isang mataong commercial street sa gilid ng distrito, may ilang aura sa likod ko ang nakakuha ng aking atensyon. Captain, may kakaiba kay Suho. Ilang lalaki at babae na nakasuot ng espesyal na form-fitting combat suit. Ang mabilis na nag-uusap sa kanilang mga earpiece. Ayon sa impormasyon, sira na ang kanyang dantian. Dapat ay mayroon na lang siyang natitirang pisikal na lakas. Hindi siya mukhang hindi pa gumagaling sa pinsala. Ang seryosong binata na tinawag na Captain ay nanliit ang mga mata na parang dulo ng karayom habang nakatitig ng mariin sa likod ko. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na aura, para bang nakatingin siya sa kailaliman.
Nagbigay ng mahigpit na utos ang nakatataas base sa ulat ni Liang Jianmen na may problema siya, hindi siya pwedeng pakawalan. Kailangang humanap ng lugar na walang tao para kumilos. Naglakad ako na parang walang pakialam, sinulyapan ko pa nga ng may interes. Ang ad ng pagsusulit sa martial arts sa holographic screen sa kalye. Ang paraan ng pagsubaybay ng mga taong ito, sa aking paningin ay napakababaw, parang naglalaro lang ng taguan. Dahan-dahan ko pang binagulan ang aking mga hakbang. Ginabayan ko ang mga buntot na ito sa gitna ng mga kumikinang na ilaw, at sa huli, huminto ako sa harap ng isang abandonadong pabrika ng makinarya. Puno rito ng mga bumagsak na crane at kinakalawang na mga bigang bakal. Umihip ang hangin na may kasamang humahagulgol na tunog. Huminto ako sa paglalakad. Dahan-dahan akong lumingon. Pinahaba ng papalubog na araw ang aking anino. 3 kalye na kayong sumusunod. Hindi ba kayo napapagod? Lumabas na kayo at magpaaraw. Pagkasabi ko nyon, sa mga tahimik na sulok sa paligid, 3 lalaki at 2 babae ang dahan-daang lumitaw sa isang pormasyong parang bituin, hinaharangan ang lahat ng aking daan para makatakas. Ang lider na seryosong binata ay nagngangalang Han Feng. Ang hawak niyang mahabang espada na gawa sa dark alloy ay kumikinang na may nakakakabang asul na liwanag. Nakatitig siya sa akin ng mariin. Lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang mga mata. Su Wu, ang Grandmaster ng henerasyon 20 taon na ang nakalipas, ngayon ay nasa ganitong kalagayan na lang. Pero nagtataka ako, dahil sira na ang iyong dantian. Paano mo naitulak si Liang Qi sa City Defense Bureau kanina? Maliban sa paggamit ng masamang paraan ng Demon Heart Sect na nagsasakripisyo ng buhay. Wala na akong maisip na ibang posibilidad. Napatawa ako ng bahagya, iyon ay ang pagtawa ng isang nakatatanda sa isang musmos na bata. Ang mga gimmick ng Demon Heart Sect na nagbebenta ng kaluluwa para sa kapangyarihan ay hindi karapat-dapat sa aking paningin. Kayo naman, kung ano man ang sabihin ni Liang Jianmen, pinaniniwalaan niyo agad. Ang mga utak niyo ba ay pampatangkad lang? Ang lakas ng loob mong maliitin kami. Nagsalubong ang mga kilay ng isa sa mga dalaga sa galit. Siya ang scout ng grupo, at siyang pinaka-arogante sa lahat. Sumigaw siya, at ang kanyang katawan ay gumalaw na parang isang asul-berdeng kidlat. Ang 2 punyal sa kanyang kamay, na sininipis ng pakpak ng kulaglig, ay humiwa sa hangin at gumawa ng isang matinis na tunog. Ina-target ang aking mga mata at lalamunan. Ang ataking ito ay ang buong lakas ng isang dalubhasa sa antas ng Siantian. Nakatayo lang ako at hindi man lang itinaas ang aking kamay. Tanging nang wala pang 1 pulgada ang layo ng dulo ng punyal sa akin, ay kakaibang umusag paatras ang aking katawan. Sa sandaling iyon, sa pandaman ng dalaga, para akong naging isang anino na walang bigat. Gaano man katulis ang enerhiya ng kanyang mga punyal, hindi man lang ako nagawang daplisan nito. Kumikitil ng buhay nang walang ebidensya. Ang paraan nyo ng paggawa ng mga bagay ay bulok pa rin tulad ng dati. Bamantong hininga ako, may malamig na kislap na dumaan sa aking mga mata. Sabay-sabay. Hulihin siya. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataong makahinga. Nakita ni Han Feng na may mali. Iyan ay isang napakahusay na galaw ng katawan. Sumigaw siya ng mahina at hinugot ang kanyang mahabang espada. Gumawa ito ng isang hiwa ng enerhiya na may ilang metro ang haba at humiwa sa hangin. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ay sumuntok na parang kanyan, habang ang iba naman ay naghagis ng mga patagong sandata na may lason na pampamanhid. Ang pinagsamang atake ng 5 eksperto sa antas ng Siantian ay sapat na para mahirapan kahit ang isang Grandmaster. Ngunit, para lang akong namamasyal habang gumagalaw sa gitna ng kanilang mga sunod-sunod na atake. Sa tuwing malapit nang tumama ang isang atake, bahagya akong umiilag. O kaya'y pipitikin lang ng daliri. Ang mga puwersang kasang bigat ng bundok ay madali kong inililihis sa ibang direksyon. Ang mga atake ng ilang miyembro ay nagbanggaan pa sa isa't isa at tumama sa mga abandonadong makinarya. Nagtilamsikan ang mga apoy at sa buong panahon na iyon, nakasuksok pa rin ang isang kamay ko sa bulsa. Ang kalmado kong itsura ay sapat na para makapanindig balahibo. Tigil. Biglang binawi ni Han Feng ang kanyang espada, pinigilan ang lahat habang pinagpapawisan ng husto. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, at ang tingin niya sa akin ay hindi na pagdududa, kundi matinding takot. Sa wakas ay napagtanto na niya. Hindi ako gumamit ng anumang masamang mahika. Iyon ay isang pagpapakita lang ng lakas mula sa mas mataas na antas ng martial arts. Kung isa talaga akong alagad ng New Demon Cult, sa bilis na ipinakita ko kanina. Matagal nang nabali ang mga leeg nila. Nagsimulang manginig ang boses ni Han Feng. Nakatayo ako na ang mga kamay ay nasa aking likuran, tinitingnan ng mga kabataang ito. Tumingin ako sa malayong mansyon ng opisyal ng rehiyon at nagsalita sa malalim na tono. Hindi mahalaga kung ano ang antas ko. Ang mahalaga ay ang ebidensya. Ang ganitong bagay ay hindi nadadaan sa salita lang. Gusto akong pagbuntunan ng sisi ni Liang Jianming. Gusto nyo rin bang maging sandata sa kanyang mga kamay? O baka naman ang taong nasa likod ninyo ay masyado nang lumaki ang ulo na kayanan niyang basta-basta na lang pumatay ng tao sa loob ng base city. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa kanilang pandinig, dahilan para pagpawisan ng malamig si Han Feng at ang kanyang mga kasama. Tumalikod ako, at iniwan sila ng isang misteryosong imahe. Huwag na kayong sumunod. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa amo ninyo. Nabibisitahin ko siya kapag may oras ako. Pagkatapos kong magsalita, bahagyang lumabo ang aking imahe. At naglaho sa mga komplikadong anino ng pabrika.
Naiwan ang ilang miyembro ng patrol na nagtinginan na lang sa isa't isa. Kenblan First Middle School, sa isang eskwelahan kung saan ramdam na ramdam ang diwa ng martial arts, mag-isang nakaupo si Soyu sa sulok ng silid-aralan. Ang maingay na recess ay para bang may makapal na pader na hindi nakikita na naghihiwalay sa kanya sa lahat. Nakatungo siya, mahigpit na hawak ang librong Basic Inner Chi Guidance, napudpod na ang mga gilid. Iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan lang niyang magtiis hanggang sa martial exam. Kapag nakaalis na siya sa lugar ng mga mahihirap, lahat ng kahihiyan ay maglalaho na rin. Anong nangyari sa mukha mo? Isang malinaw na boses ang narinig niya sa kanyang tabi. Napahinto sa paghinga si Soyu. Kahit hindi siya tumingala, alam na niya kung sino iyon. Si Shu Leilei, ang campus beauty ng eskwelahan. Nakasuot siya ng light blue na school uniform. Ang kanyang maikling palda at mataas na ponytail ay bahagyang gumagalaw, nagpapakita ng kakaibang sigla ng kabataan. Nadapa lang habang naglalakad, mahina ang boses ni Soyu. Sinasadya niyang lumayo, kumunat naman ang noo ni Shu Leilei. Bahagyang sumimangot ang kanyang magandang mukha. Nadapa, sino naman ang madadapang magkakaroon ng marka ng daliri? Hinarang ka ba ni Wang Tai at ng mga kasama niya? Hindi nagsalita si Soyu. Tumalikod lang siya, yung gagoong yun, dahil lang may kamag-anak sa City Defense Force. Pwede na siyang gumawa ng kahit anong gusto niya. Halos hindi makahinga sa galit si Shu Leilei. Pupuntahan ko siya, hindi ako naniniwalang walang batas sa eskwelahang ito. Huwag, Leilei, huwag. Dahil sa kanya, mawawalan ng trabaho ang tatay ko. 20 taon nang nagtatrabaho doon ang tatay ko. Iyon na ang buhay niya. Habang tinitingnan ang mukha ni Soyu na puno ng pamumula at pamamaga. Na may mga tuyong dugo pa, naramdaman ni Shu Leilei na parang may kumikirot sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi, at bahagyang namula ang kanyang mga mata. Ano naman kung mawalan siya ng trabaho? Hahayaan mo na lang ba siyang apihin ka ng ganyan? Hayaan mo na, basta lumayo ka na lang sa akin. Dahan-daang binitawan ni Soyu ang kanyang kamay. Napakalamig ng kanyang boses, walang bahid ng emosyon. Ang isang taong tulad ko ay hindi karapat-dapat na makasama mo. Soyu, napakamanhid mo. Galit na napapadyak si Shu Leilei. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, tumalikod siya at tumakbo pabalik sa kanyang upuan. Ang buong eksena ay nakuna ng isang binatang may dilaw na buhok sa unahang hilera. Pagkatapos ay humalakhak siya nang may mali siya habang mabilis na nagtipa sa screen ng kanyang cellphone. Nagpadala siya ng isang mensahe. Boss Tai, nilalandi na naman ni Soyu si Leilei. W. At naghawak pa sila ng kamay. Hindi pa natatapos ang ikalawang klase sa teorya, tinawag na palabas ng silid-aralan si Soyu. Nasa liblib na lugar ang martial arts room number 2, at may iilang blind spot sa CCTV. Pagpasok ni Soyu sa loob, bumagsak at nagsara ang mabigat na pintong gawa sa aloy. 5 na malalaki at matitipunong estudyante ang nakapalibot na sa kanya. Ang guro na tagapamahala sa di kalayuan ay nakaupo sa isang silya at umiinom ng tsaa. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang mga talukap. Nang makita niyang si Wang Tai ang pinuno, walang emosyon siyang isinuot ang kanyang headphones. At tumalikod ito. Hoy, huli lang walang pinagmulan. Talagang matigas ang ulo mo, ano? Si Wang Tai ay nakasuot ng branded na combat suit. Pinapatunog niya ang mga buko ng kanyang daliri, na gumagawa ng mga malutong na tunog. Nasa great perfection din siya ng physical body realm, pero bata pa lang ay babad na siya sa iba't ibang mamahaling gamot. Mas makapal ang kanyang chi at dugo kumpara sa mga ordinaryong estudyante. Sinabi ko na sa'yo, subukan mo pang lumapit kay Shu Leilei. Babasagin ko ang mga binti mo. Binaliwala mo lang ang sinabi ko, ano? Isang malutong na tunog ng walang babalang sampele ni Wang Tai. Nang buong lakas ang mukha ni Soyu. Napalingon sa gilid ang ulo ni Soyu dahil sa lakas ng sampal. Agad na napuno ng lasang bakal ang kanyang bibig. Mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi siya gumalaw. Yang itsura mong parang patay na isda. Nakakainis tingnan. Pag-uwi ko, uutusan ko ang tito ko. Nabigyan ng dismissal order iyang walang kwenta mong ama. At sasampahan ko pa siya ng kasong kapabayaan sa tungkulin. Para mabulok siya sa kulungan habang buhay. Pagkatanggal sa trabaho, kulungan. Ang dalawang salitang iyon ay parang mga karayom na may lason. Na tumusok ng malalim sa mga naninigas na ugat ni Soyu. Ang kanyang ama iyon. Ang ama na nagpakumbaba sa paanan ng mga pader ng syudad sa loob ng 20 taon para lang mapalaki siya. Huwag mong galawin ang tatay ko. Oh, ano naman na yun kung galawin ko? Isang basurang tulad mo, gusto pa akong labanan. May pagkasuklam sa mukha ni Wang Tai. Muli siyang nagpakawala ng isang suntok, diretso sa mukha ni Soyu. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Soyu na sa kanyang dating tahimik na dantian ay biglang lumitaw ang isang napakalakas at di pa nararanasang mainit na enerhiya. Ang init na iyon ay parang baha na naipon sa loob ng mahigit 10 taon. Sa sandaling ito, tuluyan na itong bumigay. Boom! Tila bahagyang tumigil ang hangin sa paligid. Isang kakaibang gintong liwanag ang kumislap sa kailaliman ng mga mata ni Soyu. Ang kanyang katawan na dating payat at mahina dahil sa malnutrisyon, ngayon ay matinding pumipintig ang mga kalamnan. Isang manipis na pulang true chi ang biglang lumitaw sa balat ng kanyang katawan. Pak! Isang kamay na puno ng kalyo. At ang matatag na samalo sa malakas na suntok ni Wang Tai. Natigilan si Wang Tai. Nalaman niyang ang kanyang kamao ay parabang naipit sa isang yelong napakatigas at napakalamig.
Gaano man kalakas ang kanyang pagpupumiglas, hindi niya ito may galaw ni Katie Ting. Chi at dugo, gulat na natuklasan ni Wang Tai na ang aura sa katawan ni Suyu ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis, direktang nilagpasan ang harang ng physical body realm. Nahirapan siyang huminga dahil sa napakalakas na presyon. Ang Chi and Blood Realm. Imposible to. Sinabi ko na. Huwag niyong gagalawin ang tatay ko. Naging sobrang paos ng boses ni Suyu. Tila may dalang ritmo ng isang sinaunang halimaw, humakbang siya ng bahagya. Ang likod niya ay parang arko na handang bamanat, nagisa ang kanyang bewang at balikat. Isang pangunahing yak fist ang bigla niyang pinakawalan. Isang malalim na tanggal ng isang dragon elephant ang mahinang narinig sa hangin. Ang buong katawan ni Wang Tai ay parang isang bala ng kanya na tumalsik, malakas na bumangga sa makapal na pader sa di kalayuan. Hindi man lang siya nakasigaw, umikot na ang kanyang mga mata. Bumagsak siya sa sahig na parang basang trapo, hindi alam kung buhay pa ba o patay na. Boss. Pipa, anong nangyari to, halimaw? Ang iilang natirang tauhan ay halos malagutan ng hininga sa takot. Habang tinitingnan ang tila totoong aipo-aipo ng enerhiya sa paligid ni Suyu, wala na silang lakas ng loob na lumaban pa. Nagkandara pa silang tumakas palabas ng pinto. Ang guro naman sa di kalayuan ay nabitawan ng hawak na tasa dahil sa takot at nabasag ito. Nagmamadali niyang tinanggal ang kanyang mga headphone. Tinuro niya si Suyu at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba? Sinaktan mo si Young Master Wang. Kahit 10 buhay mo pa, hindi mo to mababayaran." Nakatayo si Suyu sa gitna ng martial arts room, tulalang nakatingin sa sarili niyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang puno ng walang katapusang lakas ang kanyang katawan. Pero nang bumalik ang kanyang katinoan, isang malalim na takot ang bumalat sa kanyang puso. Nag-breakthrough siya, pero nilumpon niya ang anak ng Vice Commander. Ay! May nagawa akong masama, bulong ni Suyu sa sarili. Kasabay nito, ako na nasa malayong District D ay bahagyang natigilan. Ding! Nadetect ang anak na si Suyu, nag-breakthrough sa gitna ng laban. Umakyat sa unang antas ng Chi Blood Realm. Ayon sa Father Benefits from Sun System, tumaas ang antas ng anak. Sabay natataas ang antas ng host. Kasalukuyang antas ng anak, Chi Blood Realm, ikalawang antas. Tumaas ang antas ng host sa Martial King Realm, ika-6 na antas. Anong nangyari? Bakit parang nakakita ng multo si Master? Tingnan nyo, bakante ang upuan ni Suyu. Tinawag siya ng grupo ni Wang Tai kanina. Nakaupo si Shu Lei sa kanyang silya, bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Halos malunod siya sa kaba. Kilalang kilala niya si Wang Tai. Yung spoiled brat na yun na gumagamit sa tito niyang Vice Commander para mang-api, kayang gawin ng kahit ano. Bigla siyang tumayo at tumakbo rin patungo sa martial arts room numero 2. Nang itulak niya ang mabigat na pintong bakal, halos hindi siya makahinga sa nakita niya. Si Wang Tai ay walang malay sa sahig na parang patay na aso, hindi alam kung buhay pa ba o patay na. Ang mga alipores niyang mayayabang kanina ay nanginginig ngayon sa takot sa isang sulok, hindi man lang makahinga ng malakas. At si Suyu, yung laging tahimik, yung binatang laging nakayuko, ay tulala ngayong nakatayo sa gitna ng training hall. Suyu, sigaw ni Shu Lei, at tumakbo palapit sa kanya. Dahan-daang lumingon si Suyu, may bahid ng nakakaawang katigasan ng ulo ang kanyang mga matang walang buhay. Sobrang paos ng kanyang boses nang siya'y magsalita. Gusto niyang aipakulong ang tatay ko. Gusto niyang saktan ang tatay ko. Hindi ko pwedeng hayaan na saktan niya ang tatay ko. Hinding-hindi, hanggal ka. Napapadyak sa galit ang Dean of Discipline. Puno ng pangmamata ang kanyang mga salita. Kahit sinabi niya yun, ano naman? Sinaktan mo siya. Mas mabilis lang mamamatay ang walang kwenta mong ama. Para kay Vice Commander Wang, ang pagpatay sa inyo ay parang pagpisil lang sa 2 langgam. Pagkasabi pa lang niyan, isang nakabibinging tunog ng preno at mabilis na mga yabag ng leather boots ang narinig mula sa labas. Isang mag-asawang nasa katanghalian ng edad ang pumasok na nag-aapoy sa galit. Tai, ang babae ay nagpakawala ng isang nakapangingilabot na sigaw at sumugod sa tabi ni Wang Tai. At ang lalaking iyon na nakasuot ng itim na combat suit na may mga matang kasing sama ng sa isang ahas na makamandag ay ang ama ni Wang Tai, si Wang Heng ng pamilyang Wang. Sa sandaling makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kaisa-isang anak, tila tumigil ang hangin sa paligid ni Wang Heng. Sino ang may gawa nito? Napakalalim ng boses ni Wang Heng, parang may gumuguhit sa lalamunan niya, at bawat salita ay may dalang nakapangingilabot na puwersa. Parang isang tuta, lumapit ang Dean at buong pagyukong itinuro si Suyu. Ginoong Wang, itong basurang ito na galing sa squatter ang may gawa. Hindi ko po alam kung anong ipinagbabawal na gamot ang ininom niya, bigla na lang siyang nabaliw at inatake si Young Master Wang Tai. Sinubukan po namin siyang pigilan pero hindi namin kinaya. Magaling. Tumawa si Wang Heng sa tindi ng galit, at biglang sumabog ang isang malakas na aura ng isang nasa kalagitnaan ng Chi Blood Realm. Dahil sa bigat nito, halos hindi na makahinga ang mga estudyanteng nakapaligid. Dito sa lungsod ng Kenglan, wala pang sino mang nang ahas na saktan ng ganito ang anak ko. Walang hiya ka. Ngayon, babaliin ko ang mga buto mo. Huwag mo siyang gagalawin. Ibinuka ni Shu Lei ang kanyang mga braso, buong lakas na hinaranggan si Suyu.
Namumula ang mga mata niyang sumigaw, si Wang Tai ang unang nagdala ng mga tao para harangin siya. Sila ang unang nanakit, hindi kayo pwedeng maging di makatwiran. Makatwiran, suminghal si Wang Heng nang may pangmamaliit. Ang tingin niya kay Shu Leilei ay puno ng pagwawalang bahala, na para bang walang halaga ang buhay ng tao. Dito sa lungsod ng Kenglan, ang pamilyang Wang ang batas. Tabi, sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang naging isang kitang-kitang alon ng hangin na direktang nagpatalsik sa mahinang si Shu Leilei. Leilei, napasigaw si Soyu sa gulat. Kumilos siya na parang kidlat at maayos na nasalo si Shu Leilei habang nasa ere. Sa sandaling iyon, tuluyang sumabog ang gintong liwanag sa mga mata ni Soyu. Ang kanyang enerhiya, na halos naubos na dahil sa kanyang breakthrough, ay biglang bumalik na parang isang tuyong punong muling nabuhay. Nagsimula itong umalpas ng husto. Isang mahinang puwersa ang nagsimulang manggaling sa kanyang payat na katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba si Shu Leilei. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin ang malakas na eksperto na nasa kalagitnaan ng Chi Blood Realm. Gusto mong saktan ng tatay ko, at ngayon naman, sinasaktan mo siya. Naging napakakalma ng boses ni Soyu, isang katahimikang nakapaninindig balahibo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Lumuhad ka, sumigaw ng malakas si Wang Heng, ang buong katawan niya ay parang isang mabangis na tigreng sumusugod. Ang kanyang kanang kamay, na may kasamang nakabibinging sonic boom, ay dumiretso para sakalin ang lalamunan ni Soyu. Sa ataking ito, talagang balak niyang pumatay. Wala siyang pakialam na estudyante lang ang kalaban niya. Napapikit sa takot ang mga gurong nakapaligid. Pero sa sandaling ito, ang mga pandaman ni Soyu ay pumasok na sa isang kakaibang estado. Ang pagkilos ni Wang Heng na singbilis ng kidlat, ay naging puno ng kahinaan sa kanyang paningin. Bahagyang sumigaw si Soyu at hindi piniling samalag. Sa halip, kakaiba siyang yumuko, at ang buong katawan niya ay halos dumausdos sa sahig. Iniligin niya ang tiyak na nakamamatay na atake at agad na sinugod ang ibabang bahagi ng katawan ni Wang Heng. Biglang nanliit ang mga mata ni Wang Heng. Naramdaman niya ang isang nakamamatay na panganib. Ang buong lakas ni Soyu ay sumabog mula sa kanyang mga paa. Umakyat ito sa kanyang gulugad patungo sa kanang palad. Isang hampas. Ang buong katawan nito ay kumikinang sa naghahalinhinang kulay ginto at pula. Iyon ang sukdulang kadalisayan ng lakas ng dugo na nag-aalab. Bang! Ang hampas na iyon ay buong lakas na tumama sa ibabang bahagi ng tiyan ni Wang Heng. Ang malakas na tunog ng pagtama ay umalingaw-ngaw sa buong martial arts room. Ang tunog ay hindi parang pagbabanggaan ng laman, kundi parang dalawang blok ng bakal na may bigat na 10,000 kilo na nag-uumpugan. Ang ekspresyon sa mukha ni Wang Heng ay tuluyang nanigas. Naramdaman niya ang isang puwersa na sobrang tindi at walang kapantay. Na parang isang makamandag na dragon, pumasok ito sa kanyang dantian, at sa isang iglap ay sinira ang kanyang depensa ng lakas ng dugo. Wow! Ang ekspertong ito na nasa kalagitnaan ng antas ng chi at dugo ay tumilapon na parang isang basahan, at ibinagsak ang isang buong hilera ng mga testing instrument. Sa huli, lumuhad siya sa isang tuhod, at bigla ang samuka ng dugong may kasamang pira-pirasong lamang loob. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang nakabukang bibig ng head instructor ay kasya ang isang kamao. Ay ito, paanong nangyari to? Hawak-hawak ni Wang Heng ang kanyang tiyan, at sa wakas ay nabakasan ng takot ang kanyang mga mata. Isa ka lang baguhan na kara-rating lang sa bagong antas, paanong nasaktan mo ako? Si Soyu ay hirap na hirap huminga, ang pawis sa kanyang katawan ay nagiging singaw dahil sa matinding init. Kahit na natalo niya ang kalaban, ang ganitong klaseng hamon na lampas sa kanyang antas ay nagdulot sa kanya na halos maabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Papatayin kita. Sa sobrang hiya at galit, biglang kumuha si Wang Heng ng isang maliit na high-pressure vibrating dagger mula sa kanyang damit. At sa kritikal na sandaling iyon, rumble, gumuho ang kisame, at ang dambuhalang alloy beam ay nabali na parang mga tuyong sanga. Ang mga bakal ay bumaon at lumikha ng nakangingilong tunog. Ang makapal na alikabok na may halong mga durog na bato ay kumalat sa hangin. Sa ilalim ng sikat ng araw, nabuo ang isang malaking haligi ng liwanag, na direktang bumalot sa gitna ng martial arts room. At sa pinakagitna ng haligi ng liwanag na iyon, isang figure ang nakatayo sa ere. Ang kupas kong kulay abong damit trabaho, sa sandaling ito, ay tila mas marangal pa kaysa sa robe ng isang dragon. Ang kulay lila gintong lakas ng dugo, na parang totoong seda, ay dahan-daang umiikot sa paligid ko. Antas ng Martial King, nakakalakad sa ere. Isang katawang tao na kayang tumawid sa kawalan, ito'y lampas na sa pagiging mortal. Ang tunay na tanda ng pag-abot sa mas mataas na antas ng ebolusyon. Isang hindi maipaliwanag at nakakatakot na presensya, na parang 10,000 bundok na sabay-sabay na bumagsak, ang biglang pumuno sa buong martial arts room. Todd, asterisk, maliban kay Suyo na binalot ng isang banayad na enerhiya. Lahat ng naruroon, maging ang head instructor at class advisor, o kahit ang mga estudyante kanina, ay biglang nanlambot ang mga tuhod. Sabay-sabay silang napaluhod sa sahig. Hindi dahil gusto nilang lumuhad, kundi dahil sa panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang genes, isang takot sa mas nakatataas na nilalang, na pumilit sa kanilang lumuhad. At ang sentro ng tina-target ng presensyang ito ay si Wang Heng, na balak sanang patayin si Suyu. Sa sandaling ito, wala nang natirang bakas ng pagiging isang eksperto sa antas ng chi at dugo kay Wang Heng. Para siyang isang patay na palakan na idiniin sa sangkalan, ang buong katawan niya ay nakadapa at nakadikit ng husto.
sa sahig na puno ng bitak. Ang kanyang mga buto ay lumilikha ng mga lagutok na tunog. Ang kanyang mukha ay naduraj sa presyon, at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa na. Nakatitig siya sa maladyos at demonyong figure sa himpapawid. Hakbang. Naglalakad sa ere. Mula sa lalamunan ni Wang Heng ay lumabas ang isang basag na tunog ng paghinga, na parang sirang bellows. Ang galit sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng walang katapusang takot. Martial King. Sa Kenlan Bay City, kailan pa nagkaroon? Dahil narito na ang Haring Martial, sa Bay City na ito kung saan kahit ang isang Grandmaster ay itinuturing ng isang malaking tao. Ang Haring Martial, siya ang langit. Isa siyang alamat. Mula sa ere, dahan-dahan akong yumuko. Sa pares ng mga mata niyang kulay lila at ginto, tanging ang kalamigan lang ng pagtingin sa isang langgam ang makikita. Tai, sa sandali ng nakabibinging katahimikan, nakatunghay si Suyo, habang tinititigan ng pamilyar ngunit banyagang figura. Agad na namula ang kanyang mga mata, at nanginginig ang boses na isinigaw ang salitang iyon. Ang isang Tai na iyon ay parang isang dagandong ng kulog, na tumama ng malakas sa isipan ng lahat ng naruroon. Nakaluhod si Shu Lei sa sahig. Hirap na itinaas ang kanyang ulo, nanlalaki ang magaganda niyang mga mata. Ama ni Suyu. Ang ama na nagbabantay sa mga pader ng syudad. Mas lalo pang natakot ang Din, at nanginginig na parang dahon sa hangin. Nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi niya noon, na tinawag niyang walang kwenta si Suwo. Pakiramdam niya ay unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, at gusto na lang niyang himatayin doon din. Diyos ko, kani-kanina lang ay nilalay niya ang isang Haring Martial. At sinasabing hindi makabayad ng registration fee ang anak nito. May lakas kayo ng loob na galawin ang anak ko. Dahan-dahan akong bumaba, habang nakalutang 3 pulgada mula sa lupa ang dulo ng aking mga paa. Tiningnan ko si Wang Heng sa sahig, ang tono ko'y kalmado ngunit sapat na para manlamig ang kanilang mga buto. Talagang, matatapang kayo. Hindi, isang hindi pagkakaunawaan. Hindi po ito pagkakaunawaan. Naramdaman ni Wang Heng ang tila pisikal na pagnanais na pumatay. Halos gumuho ang kanyang pagkatao sa takot, desperadong sinusubukang magmakaawa. Hindi ko po alam na anak niyo pala siya. Kung alam ko lang po, kahit bigyan niyo pa ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko po iyon gagawin. Mula po ako sa pamilyang Wang. Ang bayaw ko po ay ang Vice Commander ng City Defense. Nakikiusap po ako, alang-alang sa. Hindi ko na tinapos pa ang kanyang walang kwentang salita. Dahan-dahan kong itinaas ang kanang paa ko. Pagkatapos, na parang tumatapak lang sa upos ng sigarilyo, marahan itong bumagsak. Walang anumang magarbong galaw, o kahit anong pagsabog na yayanig sa mundo. Tanging ang tunog lang ng isang pakwan na dinurog ng isang mabigat na maso. Kasama ng kanyang mga salita ng pagmamakaawa, ay tuluyan na siyang hindi gumalaw. Tumalsik ang dugo sa katabi niyang babaeng nasa katanghaliang gulang. Sa mukha ng ina ni Wang Tai, mainit, ang malansa at matamis na pakiramdam ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Tiningnan ng babae ang kanyang asawa, at sa isang iglap ay gumuho ang kanyang mundo. Bumagsak siya sa sahig, at gamit ang mga kamay at paa ay gumapang paatros. Puno ng maruming dugo ang kanyang mamahaling bestida. Pinatay mo siya. Walang ekspresyon ang mukha ko, at lumingon ako. Ang aking mga batang nabahira ng dugo ay tumapak sa mga basag na baldosa, na lumilikha ng tunog na tak. Tak, na malutong na tunog. Isang hakbang, papalapit sa babaeng iyon. Huwag kang lumapit. Gulo-gulo ang buhok ng babae, at kalat na ang kanyang kolorete sa buong mukha. Sa kanyang matinding takot, sinubukan niyang kumapit sa huling patalim. Ang kapatid ko ay si Wang Meng. Siya ang Vice Commander ng City Defense Force. Pumatay ka ng isang miyembro ng pamilyang Wang. Hindi ka niya palalampasin, at hindi ka rin palalampasin ng City Lord. Sumigaw siya ng buong lakas. Umaasang magagamit ang kanyang koneksyon para takasan ang nakaambang kamatayan. Ngunit, ni isang segundo ay hindi ako tumigil. Pangalawang commander ng hukbong pandepensa. Big deal ba yun? Isang tanong na puno ng sukdulang paghamak. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng kapatid mo para konsintihin ang pambubuli ng anak mo sa eskwelahan. Sa lahat ng kasamaan ninyo, ngayon, ang araw ng paniningil sa inyo. Pagkasabi ko nyon, dahan-dahan kong itinaas ang kanang kamay ko. Sa gitna ng aking palad, ang nagbabagang gintong enerhiya ay nagsimulang magtipon, at ang hangin sa paligid ay nagiba ng anyo dahil sa matinding init. Huwag, naramdaman ng babae ang nakakasakal na presensya ng kamatayan. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa at sumigaw. At sa bingit ng kamatayan, igil, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, kasabay ng mabilis na pagsalpok sa hangin. Blag, ang dati ng marupok na pinto ng martial arts room ay tuluyang nawasak ng isang malakas na puwersa. Isang figure na nakasuot ng pilak na baluting pandigma, na may malakas na aura, ang sumugod papasok na parang bala ng kanyan. Ang bagong dating ay may maringgal na mukha, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay nag-aalab na parang pugon. Ito ay walang iba kundi ang pangalawang commander ng hukbong pandepensa, si Wang Meng, na nagmamadaling dumating matapos matanggap ang balita. Pagpasok pa lang niya, nakita niya agad ang bangkay ng kanyang bayaw. At ang kapatid niyang babae na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Hayop ka, halos lumuwa ang mga mata ni Wang Meng sa galit. Hindi niya matansya ang antas ng aking kapangyarihan. Pero sa isip niya, dito sa lungsod ng Kenlan, walang sino man ang maglalakas loob na pumatay sa harap niya. Kahit sino ka pa, ang lakas ng loob mong pumatay ng isang maharlika sa loob ng eskwelahan.
Hinahamon mo ang mga batas ng buong lungsod ng Kenlan. Inilabas ni Wang Meng ang kanyang aloy na espada mula sa baywang. Itinutok niya sa akin ang talem. Ang bigat ng kapangyarihan ng isang Grandmaster ay biglang lumabas. Sinusubukang takutin ang kalaban. Luhod at sumuko ka na ngayon din. Kundi, dahan-dahan akong lumingon. Habang tinitingnan ng bigating tao na ito na nagmamadaling mamatay, isang kislap ng pagkainip ang dumaan sa aking mga mata. Batas. Sarkastiko akong tumawa. Nasaan ang batas noong inaapi ninyo ang anak ko? Nasaan ang batas noong ninakaw ninyo ang pwesto niya? At ngayon, sasabihan niyo ako tungkol sa batas. Bigla na lang akong nawala sa aking kinatatayuan. Parang may kumislap lang sa paningin ni Wang Meng. Ang lalaking 10 metro ang layo kanina, ay bigla na lang lumitaw sa harap mismo ng kanyang ilong. Ang nakakatakot na aura ng isang martial king na kayang magpayelo ng kanyang kaluluwa ay sumabog ng walang pag-aalinlangan sa sandaling iyon. Ikaw, lumiit ang mga mata ni Wang Meng na parang dulo ng karayom. Wala na siyang panahon para iwagayway ang kanyang espada. Ang paninigas ng kanyang buong katawan ay nagsabi sa kanya ng isang katotohanang walang pag-asa, ang agwat sa pagitan nila. Sa susunod mong buhay, tandaan mong disiplinahin ang pamilya mo. Ang malaki kong kamay, na parang mga pang-ipit na bakal, ay walang kahirap-hirap na humawak sa ulo ni Wang Meng. Walang anumang Saturday, walang anumang pag-aalinlangan. Pak, para kang pumiga ng isang bulok na kamatis. Ang taong ito na may napakalaking kapangyarihan sa lungsod ng Kenlan. Ang pangalawang commander na may hawak sa buhay at kamatayan ng maraming tao, ay hindi man lang nakasigaw. Bigla na lang sumabog ang kanyang ulo. Umindayog ang katawan niya. Ang espadang hawak niya ay kumalanseng sa sahig. Ipinagpag ko lang ang mga mansya ng dugo sa aking kamay. Para bang nagpagpag ng maruming bagay. Buong lugar ay nabalot ng katahimikan. Kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. Tinakpan ni Shu Lei ang kanyang bibig. Namilipit ang mga mata ng Din bago siya himatayin. Nakatayo ako sa gitna ng dugo. Ang sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng 20 taon, kalahati nito ay nailabas ko na. Ngayon, galit na galit ako. Base sa karanasan ko mula sa 2 buhay, maraming bagay ang kaya kong pagpasensyahan. Kaya kong umatras, kaya kong idaan na lang sa tawa. Pero, sa lahat ng hindi dapat, ay ang galawin nila ang anak ko. Dahan-dahan akong lumingon, tinitingnan ng ina ng pamilya Wang na nawalan na ng malay at naihiyan sa takot. Hindi nabawasan ang pagnanais na pumatay sa aking mga mata, saka ko sinulyapan ang nasa sulok. Ang nanginginig na Din. Senior, nakikiusap po akong maging mahabagin. Hindi pa dumarating ang tao. Isang malakas at tuloy-tuloy na boses ang bumuhos na parang alon sa wasak na martial arts room number 2. Ang kamay ko na sanang ibabagsak ay bahagyang huminto sa ere. Dahan-dahan kong inilingon ang aking ulo, ang pares ng aking mga matang kulay purple gold ay malamig na tumingin sa may pintuan. Doon, nabaluktot ang liwanag at anino. Isang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit, na puti na ang buhok at balbas. Ang dahan-daang lumalabas mula sa alikabok. Mukha siyang hirap maglakad, pero sa bawat hakbang niya, ang mga durog na bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay tahimik na nagiging pinong alikabok. Grandmaster sa unang yugto, siya ang pinakamataas na pinuno ng Kenlan Bay City. Ang City Lord, si Pan Hong. Sa karaniwang araw, si Pan Hong ay isang nilalang na tumitingin sa lahat mula sa itaas. Siya ang tagapagtanggol ng kagubatang bakal na ito. Ngunit sa sandaling ito, ang noo ng matandang ito ay pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang dating tuwid na likod, sa ilalim ng tila pisikal na presensya ng isang martial king, ay napilitang yumuko ng bahagya, nagpapakita ng kababang loob. Ang City Lord ng Kenlan Base na si Pan Hong. Lumapit si Pan Hong ng ilang hakbang. Ngunit huminto siya sa layong 10 metro mula sa akin. Iyon ang linyang naghahati sa buhay at kamatayan na naramdaman ng kanyang instinto. Sinulyapan niya ang 2 pugot na katawan sa sahig, at nangisay ng husto ang gilid ng kanyang mata. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at yumuko ng husto sa akin. Sa tono ng boses na may halong paggalang, Senior, ang nangyari ngayon, may kaunti po akong nalalaman. Ito po ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi pagkakaunawaan, isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang mga salitang iyon ay umikot sa dulo ng aking dila, puno ng panunuya. Naglakas loob si Pan Hong na magsalita, ang mga tao po sa pamilya Wang. Sa karaniwang araw, dahil sa kanilang mga nagawa sa militar at kapangyarihan, ay talagang medyo mayabang at abusado. Bilang City Lord, abala po ako sa pag-asikaso sa depensa ng lungsod. Ang kakulangan ko sa pangangasiwa sa mga pamilyang nasa ilalim ko ay responsibilidad ko rin. Ngunit ngayon, ang pangunahing salarin na si Wang Heng at si Wang Meng ay naparusahan na. Natanggap na nila ang nararapat na kaparusahan. Ang mga natitirang babae, bata, at estudyante, ang kanilang kasalanan ay hindi sapat para sa kamatayan. Sana po, Senior, bilang pagbibigay galang sa akin, ay pakalmayin na ninyo ang inyong galit. Ang mga salitang iyon, napakagaling ng pagkakasabi ni Pan Hong. Binigyan niya ako ng respeto, habang sinusubukang palabasin na maliit na bagay lang ito. Ha. Bigla akong tumingala at humalakhak ng malakas. Isang malaking di pagkakaunawaan daw. Isang malaking kapabayaan. At isang kasalanang hindi raw nararapat sa kamatayan. Biglang natigil ang tawa ko. Mabilis akong yumuko, ang mga daliri ko'y parang espada. Sunod-sunod kong itinuro ang mga nasa di kalayuan na nakatingin sa amin, sina Suyo at Pan Hong. Idilat mo yung mga mata mong parang aso at tingnan mo.
Kung hindi lang dahil sa taglay kong lakas bilang isang martial king. Nung balak patayin ni Gang Wang Heng ang anak ko, nasaan ka? Nung hawak ni Wang Meng ang kutsilyo at papatayin na sana ako, ang iyong di pagkakaunawaan, nasaan noon? Pataas ng pataas at palamig ng palamig ang boses ko. Bawat salita ay parang isang mabigat na maso na humahampas sa dibdib ni Panhong. Kung sakaling namatay kaming mag-ama ngayon, lalabas ka ba para sabihing isa itong di pagkakaunawaan? Malamang ay pipirma ka lang sa case report at sasabihin kami ay mga rebelde na nararapat lang mamatay, di ba? Namutla ng gusto ang mukha ni Panhong. Ibubukas sana niya ang kanyang bibig. Pero wala siyang masabi dahil totoo ang lahat ng sinabi ko. Ito ang hindi nakasulat na batas sa mundong ito ng mga mandirigma, ang mahina ay kinakain ng malakas. Ang malakas ang nirerespeto, at dahil kayo ang gumawa ng ganyang patakaran, huwag niyo akong sisisihin kung hindi rin ako susunod dito. Biglang lumiyab ang kulay ubeng gintong liwanag sa aking mga mata. Ngayon, pumatay lang ako ng ilang mga mamamatay tao na bigo sa kanilang tangka, at kayong mga payaso ay isa-isang nagsulputan. Para sermonan ako tungkol sa katuwiran at habag. Huli na ang lahat, boom. Pagkasabi ko pa lang noon, hindi lang ako tumigil. Sa halip ay bigla kong pinalakas ang puwersang aking inilalabas. Sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa lahat, kundi eksaktong tumama sa tatlong nakaligtas. Ang ina ni Wang Tai, si Wang Tai, at ang direktor na matagal nang tulala sa takot. Agad umalingaw-ngaw ang mga hiyaw sa buong Yunsiyang. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakahandusay na sa sahig ay biglang nakaramdam na parang may isang sinaunang sagradong bundok na dumadagan sa kanyang likod. Iyon ang malutong na tunog ng pagkabali ng lahat ng buto niya sa ilalim ng matinding puwersa. Ang kanyang alagang-alagang mukha ay agad naging kulay ube. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang buo niyang katawan ay naging parang putik na nakadikit sa sahig. Pumuti ang kanyang mga mata, at halatang malapit na siyang malagutan ng hininga. Samantala, si Wang Tai, ang dating naghahari-harian na campus bully, ay mas kalunos-lunos pa ang kalagayan ngayon. Sa ilalim ng matinding puwersa, ang mga laman loob niya na unang nasugatan ni Soyo ay tuluyan ng pumutok. Walang tigil siyang nangingisay sa gitna ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng kung anong itsura dahil sa matinding sakit. May maririnig na tunog ng paghihingalo mula sa kanyang lalamunan. Sa kanyang mga titig sa akin, wala nang bahid ng galit. Tanging ang desperasyon na lamang na humihiling ng mabilis na kamatayan. At para naman doon sa direktor, ang kanyang noo ay basag na at duguan. Senior, patawarin niyo po ako. May pamilya po akong binubuhay. Nagmamakaawa po ako, pakawalan niyo na lang ako na parang utot. Habang pinapanood ang eksenang ito, lalong pumangit ang itsura ng mukha ni City Lord Panhong. Bilang isang Grandmaster, kailan pa siya binaliwala ng ganito? Pero habang nakatingin sa walang pakundangan kung kulay ubeng gintong enerhiya, hindi siya nang ahas gumalaw. Alam na alam niya ang agwat sa pagitan ng isang Martial King at isang Grandmaster. Napakalaki ng agwat namin. Kung gugustuhin ko siyang patayin, malamang ay hindi aabot ng 10 galaw. Huminga ng malalim si Panhong. Pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso dahil sa kahihiyan. Naging apurado at seryoso ang kanyang tono. Ginoo, sandali lang. Hindi ko po hangad na hadlangan ng inyong paghihiganti. Pero itong pamilya Wang ay hindi simple. Humakbang pasulong si Panhong. Ibinaba niya ang kanyang boses na may halong babala at pakiusap. Kahit na pamilya lang ang mga Wang dito sa lungsod ng Kendlan, ang kanilang pangunahing sangay ay nasa Jiangnan Grand Bay City. Narinig ko na mayroon silang ninuno sa pamilya na may mataas na posisyon sa militar. At may koneksyon pa sa ilang mga mandirigmang kasing lakas ng Diyos. Ngayong si Wang Heng at si Wang Meng ay patay na, siguradong magagalit ng husto ang pamilya Wang. Kung uubusin niyo pa ang mag-inang ito ngayon, haantong ito sa isang sitwasyong walang katapusan ang laban. Sa oras na iyon, baka makaakit pa kayo ng mas nakakatakot na mga mandirigma. O di kaya, isang wanted notice mula sa federasyon. Pagkasabi nito, sandaling tumigil si Panhong. Tiningnan niya ang ekspresyon ng mukha ko at nagpatuloy. Ginoo, walang kapantay ang inyong lakas, kaya natural lang na hindi kayo natatakot. Pero paano po ang anak ninyo? Bata pa siya, kung mula ngayon ay mabubuhay na lang siya sa pagtatago at pagtakas para sa kanyang buhay. At hindi man lang makapasok sa isang desenteng universidad ng martial arts, ito po ba ang gusto ninyong makita? Ang mga salitang iyon, sa wakas, ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa aking mga mata. Hindi ako takot mamatay, hindi ako takot lumaban, pero takot akong walang kinabukasan ang anak ko. Nagpakahirap ako ng husto para lumakas. Hindi ba't para lang mabuhay si Soyo ng normal at marangal sa ilalim ng araw? Ngumisi ako ng malamig, ang tingin ko'y parang kutsilyong tumama kay Panhong. Ginagamit mo ang federasyon para takutin ako. Ginagamit mo ang pamilya Wang para takutin ako. Panhong, sa tingin mo ba matatakot ako? Pero ako, si Suwo, ay hindi isang taong hindi marunong makipag-usap. Bigla kong binago ang tono ko. Ang bigat na halos dumurog sa huling hininga ng tatlo ay bahagyang huminto. Gusto mong palagpasin ko ang buhay ng mga asong ito. Sige, itinuro ko ang mag-inang Wang na parang mga patay na aso sa sahig, at saka itinuro si Panhong. Dahil sinabi mong gusto mo silang protektahan, maglabas ka ng pambayad sa buhay nila. Gusto mo silang protektahan dahil takot ka lang nasisihin ka ng pangunahing sangay ng pamilya Wang. Na makakaapekto sa iyong mga nagawa at sa posisyon mo. Dahil para rin naman yan sa pwesto mo.
Hindi ba't dapat ikaw ang magbayad para sa kanila? Natigilan si Panhong. Kaagad siyang natuwa sa kanyang isip. Basta't pwedeng pag-usapan. Hindi ito isang sitwasyong walang solusyon. Kahit na malakas siya, malinaw na may katinoan pa rin siya. Para sa isang makapangyarihang mandirigma, ang pagpatay sa ilang langgam ay hindi talaga sapat, pero kung may pagpapalit ito sa mga totoong yaman. Iyon ang pinakamakinabang sa lahat. Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Mabilis na sinabi ni Panhong, sa takot na bawiin ko ang aking salita. Ako po ang magiging garantiya. Basta't hayaan ninyo silang mabuhay. Bilang kinatawan ng mansyon ng City Lord, at bilang kinatawan na rin ng pamilya Wang. Magbibigay kami ng kabayarang ikasisiya ninyo. 100 milyong Federation Coins. Kasama ang isang solong mansyon sa sentro ng Distrito A bukod pa roon. Nagtiimbagang si Panhong at sinabing may pangingimi. Dagdag pa ang 3 B-grade na Chi Blood Liquid. At isang high-level na martial arts technique. Nang marinig ang mga kondisyong ito, napasinghap ang mga taong nasa paligid na hindi pa nahihimatay. 100 milyong Federation Coins. Sapat na para sa isang mayaman na pamilya sa Kenlan Bay City na magwalda sa loob ng ilang henerasyon. Ang B-grade na Chi Blood Liquid ay masasabing napakabihira sa Kenlan Base. Ang high-level na martial arts technique naman ay isang sikretong tanging mga core disciple lang ng malalaking pamilya ang maaaring magsanay. Hindi ito bayad pinsala, para na nilang isinuko ang buong yaman ng kanilang pamilya. Nanahimik ako sandali, wala naman akong pakialam sa pera. Nasa akin ang system, kaya ang hindi ko pinoproblema ay mga technique at cultivation level. Pero kailangan ito ni Suyu. Kapag lumakas si Suyu, mas lalo rin akong lalakas. Ito lang ba lahat? Malamig kong tanong. Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Panhong. Ay ito na ang sukdulang halaga ng liquid funds na kayang ilabas ng pamilya Wang sa Kenlan City. Saka yung bayad sa pagpapaayos nitong martial arts room number 2. Ay sagot na namin lahat, at ang guaranteed admission slot ni student Suyu sa martial arts course. Ako na mismo ang mag-aaproba. Nang marinig ko ang huling sinabi niya, unti-unting nawala ang pagnanasang pumatay sa aking mga mata. Sige na, hindi na kailangan ng guaranteed admission. Kayang makapasok ng anak ko sa pinakamagaling na martial arts university sa sarili niyang sikap. Winasiwas ko ang aking kamay na parang nagtataboy ng langaw. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko muna ang mga buhay aso ninyo. Pero, ibinaling ko ang tingin ko sa din na kanina pa napaihi sa takot. Isang mabilis na pitik ng daliri, whoosh! Isang bugso ng purple gold na hangin mula sa daliri ko ang agad na tumagos sa dantian ng din. Napasigaw sa desperasyon ng din. Makakaligtas ka sa kamatayan, pero hindi sa parusa. Ang isang sip-sip at may mababang pag-iisip na tulad niya ay hindi karapat-dapat maging isang guro. Wawasakin ko ang iyong cultivation. Lumayas ka sa mundo ng edukasyon. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, hindi ko man lang sinulyapan si Panhong. Ang nakakatakot na presensya ng isang martial king sa aking katawan ay hamupang parang alon. Tumalikod ako. Ang itsura kong parang Diyos ng kamatayan kanina ay biglang nawala, napalitan ng isang mukhang puno ng pag-aalala at lamang. Nagmadali akong lumapit kay Suyu, tinitingnan ang mga sugat at dugo sa katawan ng aking anak. Puno ng awa ang aking mga mata. Ayos ka lang ba? Inilahad ko ang aking kamay. Isang banayad na daloy ng purple gold na true chi ang pumasok sa katawan ni Suyu, na agad na nagpakalma sa nagugulo niyang chi at dugo. Naramdaman ni Suyu ang mainit na daloy sa loob ng kanyang katawan, habang nakatingin sa kanyang pamilyar at matikas na ama. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Umiling siya, kumislap sa kanyang mga mata ang isang determinasyong hindi pa nakikita dati. Ayos lang ako, gallows lang to, magaling, may paninindigan, lahi ka nga ni Suwu. Humalakhak ako ng malakas kong tinapak ang balikat ng aking anak. Pagkatapos, napatingin ako sa dalagang nasa tabi niya na, bagamat gasgasen, ay matigas pa ring nakatayo, si Shu Leilei. Hiha, salamat sa pagprotekta mo sa viewer ko ngayong araw. Hayaan mong ilibre ka ng batang to ng pagkain sa ibang araw. Nang tiningnan si Shu Leilei ng tiyuhing martial king na ito, namula agad ang kanyang mukha hanggang leeg. Pautal-yutal niyang sinabi, "Hay hindi po kailangan magpasalamat." Ngumiti ako, inakbayan ko ang anak ko. Terra, anak, uwi na tayo. Tayong mag-ama, mag-inuman tayo ngayon. Napakaganda ng sikat ng araw. Mabilis kong isinama si Suyu palabas ng campus. Habang nasa daan pa uwi, maingay pa rin ang lumang kalye, pero ibang-iba na ang aming nararamdaman. Minsan-minsan ay sumusulyap sa akin si Suyu. Ang mukha ko ay ganoon pa rin naman. Kahit na bumalik na ang tamad na ekspresyon sa mukha ko, sa mga mata ni Suyu. Ang tingin niya sa akin ay parang isang bundok na matayog. Sa wakas, nang makarating kami sa isang eskinita na walang tao, hindi na napigilan ni Suyu na itanong ang gumugulo sa isip niya. Dad, paano ka biglang? Bigla kang naging isang martial king. Natatandaan ko noong kabataan mo. Isa ka lang grandmaster. At sa loob ng 20 taon, yung pinsala mo, puno ng katanungan ng isip ni Suyu. Hindi lang gumaling ang pinsala mo, tumalon ka pa ng ilang antas. Diretso kang naging king. Mas imposible pa to kaysa sa mga nobela. Huminto ako sa paglalakad at kumuha ng isang yuping sigarilyo mula sa bulsa ko. Isang gintong apoy ang lumabas sa dulo ng daliri ko para sindihan ito. Huminga ako ng malalim. Nagbuga ako ng usok bago lumingon sa aking anak. Ang mga mata ko'y malalim na parang lawa. Ang tungkol sa system ay masyadong di ka panipaniwala at mahirap ipaliwanag.
Ang totoo niyan, sa loob ng 20 taon, hindi ako sumuko. Nagsimula akong gumawa ng kwento ng seryoso, pero may halo itong totoong damdamin. Mabigat man ang pinsalang natamo ko noon, ito rin ang nagbigay daan para ako'y bumangon muli. Sa loob ng 20 taon, nagpunas ako ng dugo sa paanan ng pader ng syudad. Nagbuhat ng mga blok sa construction site, mukhamang para lang akong nabubuhay. Sa katunayan, ito'y pagpapatibay ng aking kalooban. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Siguro dahil sa ipinakita mo ngayong araw. Inilahad ko ang aking kamay, at inayos ang magulo niyang kwelyo, at sinabi ko ng marahan. Kinumpleto nito ang aking kalooban. Ang kandado ng 20 taon ay nabasag na. Kumulo ang dugo ni Soyu sa narinig. Muling namasa ang kanyang mga mata. Dad, garalgal ang boses ni Soyu. Tama na, lalaki na, umiiyak pa. Sabi ko habang nakangiting ginugulo ang buhok niya. May mga bagay na hindi na kailangang usisain pa. Ang kailangan mo lang malaman. Simula ngayon, dito sa Kanglan-based city, o kahit sa buong federation, wala nang sino man ang makakaapi sa ating mag-ama. At isa pa, tumingala ako, at tumingin sa malayong kalangitan. May nakakakilabot na kislap na dumaan sa aking mga mata. Ngayong nanumbalik na ang lakas ko, at lalo pa akong lumakas. Panahon na para maningil ng mga lumang utang. Magsanay kang mabuti. Kapag nakapasa ka sa Capital Martial University, kapag naabot mo na ang level ng Martial King, pupunta tayo sa kalaliman ng kalawakan. Natigilan si Soyu. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kalawakan, anong gagawin doon? Pinatay ko ang upos ng sigarilyo ko. Ang boses ay mahina na parang hangin, pero napakabigat ng dating. Iuwi mo ang nanay mo. Mahigpit na ikinuyom ni Soyu ang kanyang kamao. Sige, ang sagot ng binata, buo ang kanyang loob. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa umaga ay hindi na tulad sa District F, na may amoy ng maasim at bulok na alikabok. Sa halip, tumagos ito sa dambuhalang mga bintana, at direktang suminag sa sahig na gawa sa marmol na makintab na parang salamin. Kanglan-based City, District A. Cloudtop Manor. Ito ang sentro ng buong Base City, kung saan napakahalaga ng bawat piraso ng lupa. Ang mga nakatira rito ay pawang mayayaman o makapangyarihan. At sa sandaling ito, itong nag-iisang bilya sa pinakatuktok na may numerong A001 ay tinanggap na ang bago nitong may-ari. Ipinagpaalam ko si Soyu sa eskwelahan ng 3 araw. Pagkatapos ng nangyari kahapon, kailangan ng bata ng panahon para kumalma at tanggapin ang mga nangyari. At kailangan din niya ng panahon para masanay sa mundong ito na baligtad na ngayon. Ito na po ba talaga ang bahay natin? Hawak ni Soyu ang isang lumang picture frame, habang nakatayo sa gitna ng napakalaking sala na may sukat na 200 square meters. Mukha siyang hindi mapakali at naiilang. Ang tinatapakan niya ay isang carpet na gawa sa balat ng isang hindi kilalang hayop. Sa itaas niya ay may isang crystal chandelier. Ang holographic smart home system sa paligid ay automatikong inaayos ang temperatura at humidity sa loob. Kung ikukumpara sa bahay nilang may tagas kahapon, na may 30 square meters lamang at natutuklap na pader, langit at lupa talaga ang pagkakaiba. Ikaw talagang bata ka, nagulat ka na agad dyan. Nakasuot ako ng maluwag na training suit at pinaglalaroan sa kamay ang ipinadala ni City Lord Panhong na keycard para sa mansyon. Walang ingat kung inihagis ang magnetic card na sumisimbolo sa pinakamataas na autoridad sa District A sa coffee table, at saka ako lumapit ng nakangiti. Simula pa lang ito, sa hinaharap, titira tayo sa lugar na 10 beses na mas malaki kaysa rito. 100 beses pa, at, sa kalawakan, natigilan si Soyu ng sandali. Pagkatapos ay mariin siyang tumango. Kung dati, iisipin niyang nagyayabang lang ako. Pero pagkatapos maranasan ang nangyari kahapon sa training hall, ang tagpong iyon na parang pagbaba ng isang Diyos, maniniwala na siya kahit sabihin kong ako ang nagpabilog sa araw. Naniniwala si Soyu. Ang mag-ama ay hindi nagdala ng maraming gamit. Ang bahay na iyon sa lugar ng mga mahihirap, bukod sa mga alaala. Wala talagang material na bagay na sulit pang pahalagahan. Dinala lang namin ang ilang lumang damit. At ang pinakamahalaga, ang lumang kahon na bakal na puno ng mga litrato ng kanyang ina. Matapos maging abala buong umaga, personal na inilagay ng mag-ama ang mga punong-puno ng alaala na mga picture frame sa iba't ibang sulok ng bagong bahay. Habang tinitingnan ng magiliw ng ngiti ng ina sa mga litrato, na mainit pa ring tingnan kahit sa marangyang paligid, itong malamig at malaking mansyon. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Pinunasan ni Soyu ang pawis sa kanyang noo at pabagsak na umupo sa leather na sofa. Basta na lang siyang dumampot ng isang bote ng espesyal na blue algae nutrient water sa mesa at lumagok ng malaki. Ang ganitong klase ng mamahaling bagay, na nagkakahalaga ng 5 federal coins bawat bote, ay dati sa mga commercial lang niya nakikita. Pero ngayon, ito na ang pang-araw-araw nilang inuming tubig sa bahay. Biglang ibinaba ni Soyu ang bote, at ang kanyang mukha ay naging seryoso at tila nalilito. Anong problema? Inaayos ko noon ang gravity training room sa bahay. Pagkarinig niyon ay lumabas ako. Ang totoo niyan, kahapon po sa training hall, pakiramdam ko po ay may kakaiba sa kalagayan ko. Tinitingnan ni Soyu ang kanyang mga kamay, nakakunot ang noo. Kahit naabot ko na ang antas ng dugo't lakas, nabasa ko na dati sa mga libro na ang enerhiya ng dugo ng mga baguhan sa antas ng dugo't lakas ay magulo at parang ulap.
Samantalang si Wang Heng ay nasa gitnang yugto na, kaya ang enerhiya ng dugo niya ay dapat siksik na parang tubig. Sa tingin ko, kahit na tinamaan ko siya ng suntok ko, masasaktan lang siya ng kaunti. Imposibleng mabasag noon ang kanyang pananggalang na enerhiya. At lalong imposible na mapatalsik siya ng ganoon kalayo. At saka, noong sandaling iyon, naramdaman kong parang may aipo-aipo sa loob ng katawan ko. Parang hinihigop ng katawan ko ang hangin sa paligid. Habang nagsasalita si Suyu, lalo siyang hindi makapaniwala. Pagkarinig ko nyon, bahagyang naningkit ang mga mata ko. Sa totoo lang, nagtataka rin ako tungkol dyan. Totoo namang hindi nalalayo ang bunga sa puno, pero ang nagawa ni Suyu kahapon ay hindi lang simpleng pagtalo sa mas malakas sa kanya. Halos pandudurog ang ipinakita niyang lakas. Halika rito, umupo ka ng maayos, mag-focus ka at pakalmayin mo ang iyong isipan. Huwag kang lalaban. Lumapit ako sa harapan ng anak ko. Sumeryoso ang mukha ko. Masunuring umupo si Suyu sa alpombra ng nakadekwatro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inilahad ko ang kanang kamay ko. At dahan-daang idinikit sa likod ng aking anak. Sa isang kumpas ng isip. Isang banayad ngunit napakadalisay na enerhiya ng dugo na nasa antas ng Martial King ang dahan-daang damaloy sa mga meridian ni Suyu. Sa aking panloob na paningin, malinaw na lumitaw sa isipan ko ang itsura ng loob ng katawan ni Suyu. His asterisk sa sandaling nakita ko ito ng malinaw. Agad akong nagulat, ang isang normal na mandirigma sa panimulang yugto ng antas ng dugo't lakas ay dapat may enerhiya ng dugo na parang isang maliit na sapa, manipis at mabagal. Pero ang enerhiya ng dugo sa loob ng katawan ni Suyu ay kulay madilim na pula at malapot. Kasing bigat ng mercury, bagamat ang dami nito ay nasa panimulang yugto pa lang. Ang siksik at kalidad nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga nasa huling yugto ng antas ng dugo't lakas. Malalapad ang kanyang mga meridian, at ang kanyang mga buto ay may bahagyang kintab na parang jade. Paano biglang naging ganito katibay ang pundasyon ng batang ito? Nagtataka ako, noong kinokontrol ko na ang enerhiyang iyon. Takmang papasok sa dantian ni Suyu para alamin ang lahat, isang bigla ang pagbabago ang nangyari. Ang namumuong madilim na pulang enerhiya ng dugo na tahimik na nakapwesto sa dantian ni Suyu ay tila naramdaman ang pagpasok ng enerhiya mula sa labas. Bigla itong nabuhay. Biglang umikot ang dantian ni Suyu, at naging isang napakalalim na itim na aipo-aipo. Biglang nagbago ang itsura ko. Naramdaman ko na ang ipinasok kong enerhiya ng dugo ay hindi ko makontrol at marahas na hinihila ng aipo-ipong iyon. Nilalamon, ang lakas ng pagsipsip ay umabot pa hanggang sa aking palad, at nais nakawin ng enerhiya ng dugo mula sa sarili kong katawan. Nako, napakabilis ng reaksyon ko. Agad kong pinakawalan ang lakas ko bilang isang Martial King. Pilit kong pinutol ang koneksyon sa enerhiyang iyon at parang kidlat na binawi ang aking kamay. Kahit ganoon, ang kakaibang puwersa na bumalik sa akin ay nagpa-atras pa rin sa akin ng kalahating hakbang dahil hindi ako handa. Samantala, nang inag ang buong katawan ni Suyu at bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi lang siya hindi nasaktan, bagkus ay naramdaman pa niya sa sandaling iyon na isang mainit na enerhiya ang damaloy sa kanyang buong katawan. Ang mga kalamnan niyang medyo masakit dahil sa paglipat ng bahay ay agad na gumaling. Lalo pang lumakas ng kaunti ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Dad, anong nangyari? Nakita ni Suyu na napaatras ako. Nagulat ako, may problema na ba sa katawan ko? Hindi ako agad sumagot dahil sa mga sandaling ito. Ang system prompt na matagal nang tahimik sa kaibuturan ng isip ko ay biglang umalingaw-ngaw na parang kulog. Natukoy ang pagbabago sa kalidad ng enerhiya ng descendant na si Suyu. Binabati kita, host. Ang descendant na si Suyu ay matagumpay na nagising ang kanyang nakatagong physique, ang Chaos Body. Isa sa mga pinakamataas na uri ng physics sa mundo. Ang sinumang nagtataglay nito ay walang attribute restriction sa kanyang enerhiya at kayang sipsipin ang enerhiya ng lahat ng bagay para sa sariling paggamit. Walang kapantay sa parehong antas, at ang pag-akyat ng ranggo ay kasandali lang ng pag-inom ng tubig. Ang panimulang konsentrasyon ng kanyang enerhiya ay 10 beses na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao. Ayon sa patakaran na ang ama ay nakikinabang sa anak. Ngayong nagising na ang physique ng descendant, ang host ay makakatanggap ng advanced version bilang feedback. Pinabati kita, host. Natanggap mo ang Supreme Chaos Body. Boom! Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang napakalakas na pagsabog sa loob ng aking katawan. Ang purple gold na enerhiya na dating dumadaloy sa loob ko ay biglang bumagsak sa isang iglap. Umurong ito, at sa huli ay naging isang kulay na hindi may larawan. Iyon ang kulay ng chaos, isang kulay abong ulap. Kung ang Chaos Body ni Suyu ay isang malakas na vacuum cleaner na kayang sumipsip ng enerhiya sa paligid. Kung gayon, ang aking Supreme Chaos Body ay isang nabubuong black hole. Ikinuyong ko ang aking kamao, habang nararamdaman ang nakakatakot na kapangyarihan na kayang kontrolin ang lahat. Lubos akong namangha, ang sistemang ito ay napakalupit. Dad, ayos ka lang ba? Nakita ako ni Suyu na nakatayo lang doon na parang tulala. Huminga ako ng malalim at agad na itinago ang lahat ng aking aura. Habang tinitingnan ng balis ang mukha ng aking anak, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa aking labi. Sinadya kong maging seryoso at sinabing, bakit ka natataranta? Ayos lang si Itay, may natuklasan lang akong isang napakalaking sikreto. Sikreto, natigilan si Suyu. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang naramdaman mo sa iyong katawan kanina ay dahil nagising mo ang isang napakabihirang espesyal na physique.
Sabi ko habang nakatalikod ang mga kamay. At nagsimula akong magpaliwanag na parang isang eksperto. Ang physic na ito ay nagbibigay sa iyo ng konsentrasyon ng enerhiya na higit pa sa ordinaryong tao at hinahayaan kang sipsipin ang enerhiya ng kalaban para pagalingin ang sarili mo sa gitna ng laban. Ito rin ang dahilan kung bakit mo napatalsik si Wang Heng sa isang suntok lang. Napanganga si Soyu habang nakikinig. Pagkatapos, isang napakalaking tuwa ang bumalat sa kanyang puso. Espesyal na physic, kayang sumipsip ng enerhiya. Ang ningning sa mga mata ng binata ay mas maliwanag pa kaysa sa araw sa labas. Diyos ko, ibig sabihin ba niyan? Isa akong pambihirang henyo na walang katulad. Maaaring sabihin na ganoon nga. Ngumiti ako at tumango, ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Basta't magsisikap ka, walang hangganan ang maaari mong makamit sa hinaharap. Matapos makuha ang aking kumpirmasyon, si Soyu ay napatalon sa tuwa. Ikinumpas niya ang kanyang kamao. Bigla, uminto siya at lumingon. Tumingin siya sa akin ng may nagniningning na mga mata, bakas sa mukha niya ang sigla ng isang kabataan. Dad, kung isa nga akong pambihirang henyo. Kung ganoon, nakapagdesisyon na ako. Ano kaya ang napagpasyahan ko? Itinaas ko ang aking kilay. Huminga naman ng malalim si Soyu. Itinuro niya ang malawak na kalangitan sa labas ng bintana. Sa loob ng 5 taon. Hindi, sa loob ng 3 taon. Lalampasan kita. Magiging mas malakas pa ako kaysa sa isang haring marsyal. Pagdating ng araw na iyon, ako naman ang poprotekta sa iyo. Dadalhin kita sa kalawakan para sunduin si Mama. Habang tinitingnan ko ang seryoso at determinadong itsura ng anak ko, natigilan ako sandali, at pagkatapos, yumuko ako, at bahagyang umalag ang aking mga balikat. Tila pinipigilan ko ang aking tawa. Lalampasan ako. Hay nako, anak, sa bawat isang hakbang mo pasulong. Si Itay ay otomatikong humahakbang ng 4, at ginagawa ko pang highway ang dadaanan mo. Sa buong buhay mo, kung gusto mo akong lampasan, ang tanging paraan lang siguro ay hintayin mong tumanda ako at hindi na makagalaw. Umubo ako ng 2 beses. Pilit kong pinigilan ang ngiti sa aking mga labi, lumapit ako at tinapak ang balikat ni Soyu. At buong puso ko siyang hinimok, sige, may pangarap ka, hihintayin ni Itay ang araw na iyon. Pero bago mo ako lampasan, bigla kong binago ang usapan. Itinuro ko ang kahon ng mga gamit sa tabi na hindi pa naayos. Linisin mo muna ang kwarto mo, Grandmaster man o Haring Marshal. Paano mo lilinisin ang mundo kung hindi mo kayang linisin ang isang kwarto? Sige na, magtrabaho ka na. Masusunod po, mahal na ama. Sumalo daw si Soyu na parang sundalo, at puno ng sigla na dinala ang kahon papasok sa kanyang kwarto. Habang pinagmamasdan ko ang likod ng aking anak na puno ng buhay, unti-unting lamambat ang ngiti sa aking mukha. Pagkatapos, ito'y naging determinasyon. Dahil may ganitong talento ang anak ko, hindi ko pwedeng hayaan lang siyang manatili sa protektadong kapaligiran ng eskwelahan. Kailangan kong ihanap siya ng tunay na pagsubok. Sige, ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa malalaking salaming bintana ng Cloudtop Manor at kumakalat sa sahig. Kalalagay ko lang ng mga kubyertos at komportableng nakasandal sa leather na sofa habang nagtitinga. Samantala, si Soyu naman ay masipag na nagliligpit ng pinagkainan. Mula nang lumipat kami sa malaking bilya na ito sa Area A. Tila hindi pa rin lubusang sanay ang batang ito sa marangyang buhay na sinusubuan na lang sa lahat ng bagay, at laging naghahanap ng gawain. Tila sa ganitong paraan lamang siya nakakaramdam ng kapanatagan. Ding dong, ang malutong at kaaya-ayang tunog ng doorbell ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Itinaas ko ang aking kilay. May bahid ng pagkakaunawa ang dumaan sa aking mga mata. Mukhang mabilis talagang kumilos ang matandang Sorrow na si Panhong. Ako na ang magbubukas ng pinto. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa inukit na pinto na may taas na 3 metro at pinindot ang buton para buksan ito. Sa labas ng pinto ay may nakatayong 2 lalaki na nakasuot ng itim na espesyal na uniforme. Hindi sila ordinaryong delivery men. Sila ang mga piling-piling personal na gwardya mula sa mansyon ng City Lord. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura ng isang Xiantian realm martial artist. Ngunit sa sandaling ito, ang 2 ekspertong ito na kayang maghari-harian sa labas ay naging maingat maging sa kanilang paghinga sa aking harapan. Senior Su, isa sa mga lalaking nakaitim ay magalang na hawak gamit ang 2 kamay ang isang anti-gong kahon na gawa sa purple sandalwood, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Ito po ay pinadala agad ng City Lord. Sabi po ng City Lord, ito po ang unang bahagi ng kanyang paumanhin. Kung hindi po kayo nasiyahan, hahanap pa raw po siya sa imbakan. Walang emosyon kung sinulyapan ang kahon na iyon. Sa isang tingin pa lang, agad na nanayo ang balahibo ng 2 lalaking nakaitim. Para bang tinititigan sila ng isang sinaunang halimaw. Sige na, iwan nyo na ang mga gamit. Sabihin nyo kay Panhong. Natapos na ang usapang ito. Casual kong kinuha ang kahon. Simple lang, na parang tumatanggap lang ng delivery. Opo, maraming salamat, Senior. Para silang nabunutan ng tinik. Yumuko sila ng malalim sa akin, at saka patakbong umalis ng Yunding Manor. Sinara ko ang pinto at bumalik sa sala. Inilagay ko ang kahon sa ibabaw ng marble na coffee table. Sino yun? Naglalakad na lumapit si Soyu habang pinupunasan ang kanyang mga kamay, at mausisang tiningnan ang magandang kahon. Delivery lang, sabi ko na lang para may masabi. Pagkatapos, sa isang pitik lang ng daliri ko, sinira ko ang combination lock ng kahon. Click! Isang matapang na amoy gamot ang agad na kumalat sa buong sala.
Nakita ko sa loob ng kahon ang makapal na linyang gawa sa gintong peles. Sa gitna ay may 3 test tube na sinlaki ng hinlalaki. Sa loob ng mga ito ay may malapot na luntiang likido. Para itong umaagos na esmeralda, at paminsan-minsan ay naglalabas ng maliliit na bula. Tila naglalaman ito ng napakalakas na enerhiya ng buhay. At sa tabi ng mga test tube, mayroong isang sinaunang libro. Sa pabalat nito ay nakasulat ang 3 malalaki at makapangyarihang salita. Talim ng himpapawid, Grade B na elixir ng lakas at dugo, laway ng dragon ng dagat esmeralda. Tiningnan ko ito. Agad kong nakilala kung ano ang mga ito. Noong bata pa ako, nakita ko lang ang mga to. Talagang gumastos ng malaki si Panhong sa pagkakataong ito. Ang 3 elixir na ito, ang bawat isa ay aabot sa mahigit 5 milyong Federation dollars sa black market. At kahit may pera ka, mahirap itong mahanap. Para sa'yo to, itinulak ko ang kahon sa harap ng anak ko. Sa akin, natigilan si Suyu. Automatiko siyang umiling. Dad, masyado itong mahalaga. At isa pa, isa ka ng hari ng mandirigma ngayon. Hindi ba't mas maganda kung kayo ang gagamit nito? Hay, nako, anak, napatawa na lang ako. Kinuha ko ang isang elixir at inalag-alog ito sa ilalim ng ilaw. Sa level ng isang hari ng mandirigma, ang pag-inom ng ganitong grade B na elixir ay parang pag-inom lang ng tubig na may asukal. Hindi nito madaragdagan ang lakas ko kahit kaunti. Pero para sa'yo, ito ay isang milagrosong gamot na tuluyang magpapabago sa'yo. Habang sinasabi yun, isinukbit ko ang kahon sa mga braso ni Suyu na may tingin na hindi matatanggihan. Nasa unang yugto ka pa lang ng antas ng lakas at dugo. Bagamat matibay ang pundasyon mo, ngunit kalalampas mo lang sa antas na ito. Ang 3 elixir na ito ay sapat na para patatagin ang iyong level at baka maabot mo pa ang gitnang yugto. At tungkol naman sa talim ng himpapawid na to, itinuro ko ang sinaunang libro. 100 beses itong mas malakas kaysa sa pangkaraniwang suntok ng Toroong Baryo na itinuro ko sa'yo dati. Ang suntok ng Toroong Baryo ay para lang sa lakas. Ang talim ng himpapawid na to, bagsik ang pinapanday nito. Sa mundong ito, kung wala kang sandata, paano mo poprotektahan ang sarili mo? Hawak-hawak ni Suyu ang mabigat na kahon. Ramdam na ramdam ang humahalimuyak na amoy gamot, at nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi siya tanga, alam niya ang halaga ng mga bagay na ito. Hindi lang ito basta mga gamit, ito ay isang landas patungo sa kadakilaan na inilatag ko para sa kanya. Ako, tama na, huwag ka nang maging emosyonal, iwinagayway ko ang aking kamay. Inutol ko ang sasabihin ng aking anak. 3 araw lang ang ipinagpaalam ko para sa iyo. Sa loob ng 3 araw na ito, manatili ka lang sa gravity room. Ay absorb mong mabuti ang lahat ng ito. Opo, naiintindihan ko po, huminga ng malalim si Suyu. Dala-dala ang kahon, tumalikod siya at naglakad papunta sa gravity training room sa basement. Ang sumunod na 3 araw, para kay Suyu, ay impyerno, at kasabay nito'y paraiso. Unang araw, nakaupo si Suyu nang nakadekwatro sa sahig na gawa sa espesyal na alloy. Ininom niya ng isang lagukan ng unang bote ng Jade Sea Dragon Saliva. Kung ordinaryong martial artist, kahit na nasa huling yugto na ng Blood Chi Realm, kailangan pa ring tunawin sa tubig ang ganito katapang na potion. At inumin ito ng 3 beses. Pero naalala ni Suyu ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanyang espesyal na pangangatawan. Pinatatag niya ang kanyang loob at diretsyong nilagok ang buong bote. Boom! Paglagok niya ng likido, agad itong naging kumukulong lava na damaloy sa kanyang buong katawan. Matinding sakit, tila ba sisibog ang lahat ng ugat sa kanyang katawan. Pero habang nagtitiis si Suyu sa sakit at malapit ng himatayin, muling nagising ang misteryosong black hole sa kanyang dantian. Iyon ang likas na kasakiman ng Chaos Body. Weng, isang maliit na aipo-aipo ng hangin ang biglang nabuo sa paligid ni Suyu. Ang marahas na enerhiya ng potion na kanina'y nagwawala sa loob niya ay tila nakatagpo ng mortal nitong kaaway, at agad naging napakaamo. Hinayla ito papasok sa black hole na parang balong walang hanggan. Sa loob lang ng kalahating oras, ang lakas ng potion na aabutin ng 1 linggo para ma-absorb ng isang ordinaryong tao ay tuluyan ng na-digest ni Suyu. Ito ba ang espesyal na pangangatawan? Naramdaman ni Suyu ang sobrang paglakas ng enerhiya sa kanyang katawan, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi siya nagpahinga, isang mabagsik na tingin ang gumuhit sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang pangalawang potion. Pangalawang araw, ganap nang nasanay si Suyu sa biglaang paglakas na ito. Wala siyang suot na pang-itaas. Hawak ang isang training saber na gawa sa alloy, at walang tigil itong iwinawasiwa sa ilalim ng dobleng gravity. Ang teknik ng saber na pumupunit sa hangin ay nakatuon sa bilis at bagsik. Isang hiwa lang na pumupunit sa hangin, walang kayang tumibag. Noong una, ang kanyang mga galaw ay alanganin pa. Ilang beses pang ang muntik na niyang masugatan ang sarili, pero hindi siya nakaramdam ng pagod. 2 beses, 1,000 beses. Umuhos na parang ulan ang kanyang pawis, pero agad ding natuyo dahil sa matinding init na nagmumula sa kanyang katawan. Pagsapit ng dapit hapon sa 3 araw, sa loob ng underground training room. Namumula ang mga mata ni Suyu, pero ang kanyang aura ay naging sukdulan ng siksik at lakas. Naubos na niya ang 3 B-class na potion. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay humahagibis na ngayon na parang isang malaking ilog, at ang ugong nito ay naririnig na maging sa labas ng kanyang katawan. Parang dumadagundong na kulog, basag, malakas na sigaw ni Suyu. Ang saber sa kanyang kamay ay mabilis at malakas na humiwa. Ang hiwang ito ay walang anumang magarbong teknik, puro bilis lang.
Puro lakas, tila ba napunit ang hangin na parang tela. Naglabas ito ng isang matinis na tunog. Isang malabnaw na puting alon ng hangin, nakitang-kita, ang humiwa kasabay ng talem. Direkta itong nag-iwan ng puting marka na may kalahating pulgadang lalim sa pader na aloy. Kasabay nito, biglang bumukas ang isang mahalagang ugat sa kanyang katawan. Sa mga sandaling ito, sa sala sa unang palapag. Nak-8 ako habang nanunood ng balita sa Holograph at TV. Hawak ang isang tasang bagong timplang pinakamahusay na dahong pauti, nagpapahinga ng kampante. Bigla, na-detect na ang anak na si Soyu ay masipag na nagsasanay. Ganap na nasipsip ang 3B grade na potion, matagumpay na umangat sa gitnang yugto ng lakas ng dugo. Pagtukoy ng sistema ng paglakas ng ama mula sa anak, tumaas ang antas ng anak. Ang host ay nakatanggap ng amplified feedback. Ang antas ng host ay nakasynchronize na. Boom! Bahagyang nayanig ang tasa sa aking kamay. Ngunit ni isang patak ng tsaa ay hindi natapon. Pero ang lakas sa loob ng aking katawan ay muling lumundag sa sandaling iyon. Gitnang yugto ng Martial King Realm. Ding! Na-detect na ang anak na si Soyu ay humampas ng espada ng 1,000 beses. Ang pagsasanay sa espadang pambasag ng kalawakan ay bahagyang nagtagumpay, nag-trigger ng critical feedback. Ang espadang pambasag ng kalawakan ng host ay kusang umabot sa antas ng perfection. Binabati kita, host, sa pag-unawa sa diwa ng espadang pambasag ng kalawakan. Wong, sa isang iglap, isang napakatalam na aura ang kumislap mula sa aking katawan at agad ding naglaho. Ang leather na sofa sa sala, kahit malinaw na walang anumang panlabas na puwersang dumampi rito, ay biglang nagkaroon ng hindi mabilang na maliliit na hiwa sa ibabaw, na parabang tinagpa ng hindi nakikitang enerhiya ng espada. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, at ang hindi mabilang na kaalaman tungkol sa mga diskarte ng espada ay bumuhos sa aking isipan na parang alon. Ang espadang pambasag ng kalawakan, na dati isang ordinaryong secret manual lang para sa akin, ngayon sa aking mga kamay, ay parabang pinag-aralan ko na sa loob ng 100 taon. Hindi ko na nga kailangang humawak ng espada. Sa isang isip ko lang, kahit saan tumama ang aking paningin. Ang hangin ay maaaring maging isang espada. Ang sarap sa pakiramdam. Ibinaba ko ang tasa, di naramdam ang malakas na kapangyarihan sa loob ng aking katawan na parang karagatan. Isang ngiti ng kasiyahan dahil sa walang kahirap-hirap na tagumpay ang sumilay sa aking mga labi. Ang anak ko ay nasa ibaba, nagpapawis ng husto. Habang ako naman, nasa itaas, umiinom ng tsaa at nagel level up. Ito ba ang kaligayahan ng pagkakaroon ng anak? Mukhang kailangan kong ihanap si Yu ng mas magagandang gamit sa hinaharap. At sa sandaling iyon, umupas ang pinto ng basement. Basang-basa ng pawis, pero puno ng sigla, si Soyu ay tumakbo paakyat, sumisigaw na may pananabik sa kanyang mukha. Naka-breakthrough na ako. Nasa gitnang yugto na ako ng lakas ng dugo. At natutunan ko na rin ang mga pangunahing kaalaman sa espadang pambasag ng kalawakan. Tinago ko ang matalim na diwa ng espada sa aking buong katawan at bumalik sa pagiging isang mabait na ama. Ngumiti ako habang lumingon. Magaling, magaling. Kinabukasan ng umaga, may mahinang amoy ng mga bulaklak sa hangin. Sa hapagkainan, sinabi ko ng casual, nga pala, kinausap ko na ang mga nakatataas sa eskwelahan ninyo. Simula ngayon, kailangan mo na lang pumasok sa mga theory class sa umaga at sa mga basic combat demonstration. Para naman sa mga regular na pagsasanay sa hapon na sayang lang sa oras, hindi mo na kailangang dumalo. Bahagyang natigilan si Soyu nang marinig iyon. Hindi ako pupunta sa eskwelahan para magsanay. Anong gagawin ko? Pinunasan ko ang aking bibig ng napkin. May bahagyang ngiti sa aking mga mata. Diretso kang umuwi pagkatapos ng klase. O kaya'y padadalhan kita ng lokasyon. Ang katawan mo ngayon ay isang chaos body. Ang parang laro-laro lang na pagsasanay sa eskwelahan ay hindi na sapat para sa iyo. Mula ngayon tuwing hapon, ako na mismo ang mag-e-ensayo sa'yo. Bibigyan kita ng espesyal na training. Personal, espesyal na pagsasanay. Nakatingin si Soyu sa kin at saking di maipaliwanag ng ngiti. Biglang may nanindig na balahibo sa kanyang likod. Sige, makikinig ako kay Itay. Alam niya, na isa na akong napakalakas na eksperto sa Martial King Realm. Ang makatanggap ng personal na gabay mula sa isang Martial King ay isang pagkakataong hindi man lang mapapangarap ng karamihan. Alas 6 ng umaga, Kenblan First High School. Sa sandaling pumasok si Soyu sa gate ng paaralan dala ang kanyang bag. Ang dating maingay na eskwelahan ay parabang biglang pinindot ang mute button. Noon kasi, dahil sa kahirapan at sa pang-aapi ni Wang Tai, si Soyu ay parang hangin lang sa eskwelahan. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa siya ng pangungutya mula sa mga mapagmataas. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Tignan nyo, si Soyu yan. SSSHH. Hinaan mo ang boses mo. Ayaw mo na bang mabuhay? Narinig ko na halos naubos ang pamilya Wang noong nakaraang araw dahil sa pagkalaban sa kanya. Diyos ko, hindi ko akalain na anak pala siya ng isang makapangyarihang tao. Narinig ko, kahit daw ang City Lord ay yumuyuko kapag nakikita ang tatay niya. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Soyu na parang mga spotlight. Mayroong paghanga, mayroong inggit, pero higit sa lahat, mayroong takot at paggalang na mula sa kanilang kaibuturan. Yung mga estudyanteng dati nakabuntot lang kay Wang Tai at nagmamayabang, ngayon ay nakayuko at hindi man lang makatingin ng diretso kay Soyu. Natatakot silang gantihan ng prinsipeng ito. Kalmado lang ang ekspresyon ni Soyu.
Matatag ang kanyang mga hakbang. Matapos maranasan ang bingit ng kamatayan at ang paggising ng kanyang lakas. Wala nang epekto sa kanya ang mga isip batang tingin ng mga kaedad niya. Papansinin ba ng agila ang usapan ng mga Maya? Syempre hindi. Hoy, tulala, marunong ka pa palang pumasok sa eskwela. Sakto naman. Isang malinaw at matamis na boses ang sumigaw mula sa kanyang likuran, na bumasag sa mabigat na atmosphere sa paligid. Huminto si Suyo sa paglalakad at lumingon. Nakita niya si Shulele na may dalang pink na bag at naka-high ponytail. Patakbo itong lumalapit sa kanya. Nang makita ito ng mga lalaki sa paligid, nadurog ang kanilang mga puso, pero walang sinumang nangahas na lumapit para kumausap. Para sa kanila, ang Suyo ngayon ay isang nakakatakot na nilalang na may invisible sign na bawal lumapit. Nako, hindi mo alam, pinagpiestahan ka sa buong eskwelahan nitong mga nakaraang araw. Tumakbo si Shulele sa tabi ni Suyo, habang kumikislap-kislap ang kanyang malalaking mata. Pinag-uusapan ng lahat ang nangyari noon. Sabi nila, ang tatay mo raw ay isang pambihirang master na nagtatago lang. Isang tapak lang daw niya, durog na yung bully ng pamilya Wang. Pati raw ang City Lord ay kinailangang humingi ng paumanhin. Ngayon, ang tawag na nilang lahat sa iyo ay Susyaw. Isang pilit ng ngiti na lang ang isinukli ni Suyo. Umiling siya. Anong Susyaw? Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi nila. Ako pa rin to. TSK. Sige lang, magkunwari ka pa. Lumapit pa ng kaunti si Shulele at ibinaba ang kanyang boses. Nagtanong siya na puno ng pagtataka, pero seryoso. Yung mga resources na binigay sa'yo ng tatay mo, sobrang lakas ba talaga? Pakiramdam ko kasi, ang aura mo ngayon ay parang mas malalim pa kaysa noong nasa martial arts room tayo. Bilang isa sa iilang tao sa klase na tunay na nag-aalala para kay Suyo, mabilis niyang napansin ang pagbabago sa kanya. Ang pagbabagong iyon ay hindi lang sa lakas, kundi pati na rin sa kanyang disposisyon. Para siyang isang matalas na espada na nakatago sa kaluban, hindi ipinapakita ang talem. Naalala ni Suyo ang tila nakakapunit na sakit sa gravity room nitong mga nakaraang araw, at kumislap ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Talagang may pagunlad. Kung ako sa ngayon, kapag nakaharap ko ulit si Wang Heng, sigurado akong matatapos ko siya sa loob ng 3 galaw. Wow! Tinakpan ni Shulele ang kanyang maliit na bibig. Puno ng paghanga ang mukha niya. Nagyayabang ka, ano? Nasa mid-stage ng Chi and Blood Realm si Wang Heng. Pero, naniniwala ako sa'yo. Kung ganun, hindi ba't madali ka nang makakapasok sa Jingwo? At sa mga namungunang akademya tulad ng Mowo. Isa lang sa mga target ang Jingwo. Tumingin si Suyo sa malayo, kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Ang target ko ay maging pambansang kampyon. TSK, TSK, TSK. 3 araw lang tayong hindi nagkita. Ang laki na agad ng hangin mo. Sumimangot si Shulele, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Oo nga pala, ang unang klase natin ay Practical Combat Simulation. Sabi ng teacher, magkakaroon daw ng group versus group. Tayo na ang magkagrupo, ha? Para naman makita ko kung gaano kalakas ang future. Pambansang kampyon. Sige ba, basta't hindi ka takot na matalo ng todo. HMP, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo at matatalo, no? Hindi rin naman ako nagpetex-petex nitong mga nakaraang araw. Naglakad ang dalawa papunta sa gusali ng paaralan habang nag-aasaran. Samantala, sa labas ng Kenglan Bay City, ilang 10 kilometro ang layo. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa sibilisasyon ng tao. Isang kaparangan na pinamumugar ng mga mababangis na hayop. Ang sira-sirang highway mula sa lumang panahon ay parang isang bali na gulugod na nakalatag sa kaparangan na puno ng matataas na damo. Ang mga gumuho na gusali ay napapalibutan ng malalaking baging na naging pugad ng mga ibon at hayop. Sa kalawakan na puno ng panganib at patayan. Isang figura ang nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod, nakatapak sa hangin. Kakaiba, bahagya akong napakunot noo, bulong ko sa sarili. Ayon sa Loika, ang lugar na 30 hanggang 50 kilometro sa labas ng Bay City ay ang pinaka-aktibong lugar para sa mga mababang antas na mababangis na hayop. Dati, dapat ay may mga grupo ng lobo at kawan ng mga mutated na baboy ramo dito. Minsan pa nga, makakakita ka ng mga F-class at E-class na hayop na nagpapatayan para sa teritoryo. Kahit na narating na ng mga tao ang kalawakan, hindi sila nagpatupad ng patakaran para ubusin ang mga katutubong nilalang sa Earth. Sa isang banda, ito'y para mapanatili ang biodiversity. At higit sa lahat, ay ang gamitin ng mga mababangis na hayop na ito bilang natural na hasaan para sanayin ang bawat henerasyon ng mga mag-aaral ng martial arts. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang paligid, ang kaparangan sa harapan ay may nakakakilabot na katahimikan. Maliban sa ilang nag-iisang iron-skinned wild boar at swift-wind rabbit na naghahanap ng pagkain. Ang grupo ng mga bloodthirsty demon wolf na dating nasa abandonadong industrial park ay nawawala. Ang mga iron-armored crocodile na naninirahan sa tabi ng lumang ilog ay hindi na rin mahanap. Masyadong tahimik, dahan-dahan akong bumaba, at lumapag sa tuktok ng isang sirang tulay. Nararamdaman ko ang isang bahagyang amoy na naiwan sa hangin. Isang nakakabalisang aura, hindi iyon ang amoy na iniiwan ng mga ordinaryong mababangis na hayop. Kundi isang mas mataas na antas, mas organisado, na presensya. Posible kayang may dumaan na isang high-rank na hayop dito. At tinakat ang lahat ng mga mababang antas na nilalang na ito. Umupo ako ng patuwad, at tiningnan ng isang bakas ng kuko sa ibabaw ng tulay.
Ang bakas ng kuko ay napakabago. Mukhang hindi pa kitagalang naiwan ang mga ito. Pero ang nakapagtataka ay, pare-pareho ang direksyon ng mga kalmo. Lahat ng mga halimaw ay sabay-sabay na naglalakbay sa iisang direksyon. Ang direksyong iyon ay ang hilaga, palayo sa direksyon ng Kenglan Bay City, at papasok sa kailaliman ng Wilderness Forbidden Zone. Ang direksyon ng Death Grand Canyon. Isang malawakang paglipat ng mga halimaw. O baka naman isang uri ng pagtitipon. Isang matalas na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Bilang isang veterano na ilang dekada nang nakikipagsapalaran sa mundong ito, at sa tulong ng mga kaalaman ko mula sa nakaraang buhay. Pusang naamoy ko ang isang bahid ng sabuatan. Sa mga normal na sitwasyon, ang mga halimaw ay kumikilos lamang ng ganito kakakaiba sa dalawang pagkakataon. Una, kapag may paparating na sakuna tulad ng lindol o tsunami. At ang pangalawa, ay kung may isinilang na haring halimaw na kayang magutos sa lahat ng mga hayop, at kasalukuyan nitong tinitipon ang kanyang hukbo. Kung ang huli ang dahilan, mukhang mapapasabak sa gulo ang lungsod ng Kenglan. Tumayo ako at pinagpaigan ng alikabok sa aking mga kamay. Hindi ako natakot tulad ng isang ordinaryong tao. Ang lakas ko bilang nasa Martial King Realm ay nagbigay sa akin ng sukdulang kumpiyansa. Ang layunin ko sa paglabas ngayon ay para hanapan si Soyu ng makakalaban sa totoong laban. Dahil wala naman dito, pupunta na lang ako sa mas malalim na bahagi. Tumingin ako sa hilaga, sa masukal na kabundukan at kagubatan na nababalot ng itim na hamog. Hindi ako makapaniwala na hindi ako makakahanap ng ilang disenteng makakatulong sa pagsasanay. Hindi pa man ako natatapos magsalita, bigla na lang akong naglaho sa aking kinatatayuan, at ang naiwan na lang ay isang ulap na winasak ng isang sonic bomb. Swoosh asterisk, malinaw na malinaw ang aking pakay. Ang makahuli ng ilang halimaw na nasa peak E level, o kahit na early D level, para iuwi. Ilalagay ko sila sa likod ng bundok ng Cloudtop Manor para bigyan si Soyu ng isang tunay na wilderness survival. Tungkol naman sa panganib ng isang beast-tide, kung bubuo man ang langit, may mga mas malalaki na sisalag nito. Kapag nanganganib na talaga ang buhay ng anak ko, saka na ako kikilos. Hindi pa naman huli ang lahat. Nakakapasong sikat ng araw sa katanghalian ang tumatama sa lupa, pero sa loob ng Cloudtop Manor sa Area A. Pinapanatili ng thermostat system ang pinaka-komportableng 22 degrees sa loob. Umuwi si Soyu ng mas maaga ng kalahating oras. Pagkapasok niya pa lang sa hardin sa harapan, bago pa man siya makapagpalit ng sapatos. Isang malalim at mabangis na Eitangal ang tumagos sa makakapal na pader ng bilya at bahagyang narinig niya. Roar, asterisk. Ang tunog ay may halong kalupitan. Pagkauhaw sa dugo, at ang malakas na kalansing ng mga kade ng metal, sapat para manindig ang balahibo ng sinumang makarinig. Bahagyang natigilan si Soyu, pero agad din niyang naintindihan. Ito na siguro ang espesyal na pagsasanay na binanggit ng kanyang ama. Hindi niya lang inaasahan na ganito kalakas ang ingay, para bang may zoo sa loob ng bahay nila. Ano po yung sumisigaw sa likod ng bundok? Pumasok si Soyu sa kusina at nakita akong nakasuot ng apron. Nabihasang naghahanda ng mga sangkap. Casual siyang nagtanong, nandito ka na pala, hindi man lang ako lumingon. Mabilis na gumagalaw ang